Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 11:01 hanggang 11:10. Isang akala sa langit, isang akala sa impyerno. Ngumisi si Yang Yiyo, tinapik ang kamay ni Xiang Waking at inaliw siya, huwag kang mag-alala, ang lahat ay nasa ilalim ko. Kung hindi dahil sa tiwala sa mga mata ni Yang Yiyo, iisipin ni Xiang Waking na si Yang Yiyo ay baliw. Ang Five Elements Beast ay isa na ngayong nilalang na may hininga na maihahambing sa Tribulation Realm, paano naman silang dalawa? Ang isa ay nasa Great Perfection ng Spiritual Separation Realm, at ang isa ay kakapasok lang sa maagang yugto ng Combination Realm. Bagamat pareho silang nakagawa ng malaking pag-unlad sa double cultivation, alam ni Xiang Waking na hindi pa rin sapat ang cultivation nila ni Yang Yiyo sa harap ng Five Elements Beast na maihahambing sa Tribulation Realm. Paanong hindi siya mag-aalala? Ngunit ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, nakikita na si Yang Yiyo ay mukhang siya ang may kontrol, siya ay makakapanood lamang. Ang Five Elements Beast ay labis na hindi nasisiyahan sa hitsura ni Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na matapos siyang bigyan ni Yang Yiyo ng isang patak ng purple na tubig, hindi lang gumaling kaagad ang kanyang mga sugat, ngunit nag-evolve din siya at bumuti muli, na umabot sa 8th turn level na pinangarap niyang makamit, nakatumbas ng Tribulation Realm ng sangkatauhan, na nakatayo sa gitna ng malalakas. Hanggat siya ay nakaligtas sa makalangit na kapigatian, siya ay magiging isang tunay na makapangyarihang figure na maaaring mangibabaw sa mundo ng paglilinang. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Five Elements Beast ay may isang nakamamatay na kaaway na umabot sa ika-8 antas 3 taon na ang nakakaraan, na nagpagalit sa Five Elements Beast, dahil siya at ang kanyang nakamamatay na kaaway ay ipinanganak na magkasama sa lupain ng 5 elemento. Ang mabahong bug na nakamamatay na kalaban ay bumasag sa ulo ng kalaban sa harap niya, na naging dahilan upang ang Five Elements Beast ay lubhang hindi nasisiyahan. Ngayon, hindi niya inasahan na binigyan siya ni Yang Yiyo ng isang mahiwagang patak ng tubig na kulay ube ng hindi sinasadya, at nakapasok siya sa ika-8 antas sa isang iglap. Sa sandaling ito, ang isip ng Five Elements Beast ay puno ng pag-iisip ng paghihiganti. Iniisip na hampasin ni Yang Yiyo sa ulo ng baboy ngayon lang at pagbabantaan niya. Ang Five Elements Beast ay hindi komportable sa lahat. Kailan ba siya, ang 5 elementong hari, ay napahiya ng isang taong katulad nito? Ikaw na walang hiya at kasuklam-suklam na tao, mayabang ka pa rin kahit malapit ng mamatay. Gusto kong makita kung gaano kayabang. Kung matino ka, iabot mo ang mga lilang patak ng tubig na ginamit mo lang. Maaari kong isaalang-alang na hayaan kang kalahating mamatay at panatilihin ang kalahati ng iyong buhay. Ang Five Elements Beast, na nakatikim ng tamis ng tubig ng buhay, ay natural na hindi bibitawan ang tubig ng buhay sa katawan ni Yang Yiyo. Tumingin ito sa banta ni Yang Yiyo ng nagniningning na mga mata. Ngumiti si Yang Yiyo, tinitingnan ang Five Elements Beast na may mapanuksong mukha at sinabing, mukhang nakalimutan mo na ang marka ng iyong espiritu ng buhay ay nasa kamay ng Panginoong ito, na nangangahulugan na ang iyong buhay ay nasa kamay ng Panginoong ito. Bakit ang yabang mo? Napaka-ungrateful mo talaga. Tingnan mo, iniligtas kita ng may mabuting hangarin, at tinulungan kitang makatakas mula sa gulo, at hinayaan kang umasenso sa ika-8 antas. Hindi lang kayo naglakas loob na hindi magpasalamat sa Panginoon na ito, kundi pinagbantaan mo rin ako. Ano ang mali? Gusto mo bang kagatin ako pabalik? Wow, haha! Ang Five Elements Beast ay tumawa ng malakas, at ang mga buhok sa malaking katawan nito ay nanginginig sa pagtawa, na parang narinig nito ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Pagkatapos ay sinabi ng Five Elements Beast na nanunuya, Guru. Ba! Ikaw, isang mababang tao, ay karapat-dapat na maging aking Panginoon. Haha, to tell you the truth, totoo na binigyan kita ng marka ng original spirit ko, pero ang gusto kong sabihin sa iyo ay ako lang ang Five Element Beast sa mundo. Makinig kang mabuti, ang nag-iisang Five Elements Beast, ikaw, isang mababang tao, hindi mo ba alam na ako ay kilala bilang Five Elements Beast at may 5 dakilang espiritu? Ha 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 ha. Sa puntong ito ang Five Elements Beast ay muling tumawa ng malakas, at pagkatapos ng pagtawa, nagpatuloy siya, kaya, oo, hindi malaking bagay para sa akin na mawala ang isa sa sarili kong kaluluwa, dahil mayroon akong 5 kaluluwa at 5 buhay. Kahit napatayin mo ang isa sa aking kaluluwa, mayroon pa rin akong 4 na kaluluwa, at ang Five Elements Soul ay makakabawi. Ano ang magagawa ko? Gawin! Sa tingin mo talaga na ako, ang 5 elementong hari, ay magpapasakop sa isang hamak na tao na tulad mo at magiging iyong bundok? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang maging Panginoon ko? Ha, na ang sarili kong kaluluwa ay nananakot sa akin, nahanap mo ang maling tao, ang... Tawa ng tawa ang Five Elements Beast, tumawa hanggang sa tumulo na ang mga luha. Si Xiang Waking, gayunpaman, ay nakinig sa mga salita ng Five Elements Beast, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel.
Nangyari ang bagay na pinakakinakabahan niya. Alam ng lahat na hindi mahalaga kung lahi man ito ng tao o lahi ng demonyo, iisa lang ang kaluluwa, ngunit walang umaasa na ang Five Elements Beast ay may 5 kaluluwa. Ngayon isipin mo, posible talaga, dahil siya ay tinatawag na Five Elements Beast, isang kakaibang hayop na pinalaki ng langit at lupa. Sa oras na ito, tumingin si Xiang Waking kay Yang Yiyo na may maputlang mukha. Magsasalita pa sana siya, nakita niyang nagsasalita pa rin si Yang Yiyo na may buong ngiti sa kanyang mukha, na nagpagal ng pakiramdam ni Xiang Waking. Pang-aasar ni Yang Yiyo, naku, kaya pala. Hindi nakakagulat na maglakas loob kang maging walang ingat. Sabi ko, sino sa mundo ang maglalakas loob na magbiro tungkol sa sarili niyang diwa ng buhay? 5 pala ang espiritu. Ang 5 espiritu ng 5 elemento ng hayop ay ganito. Sabi ni Yang Yiyo at tumanggo sa sarili, na parang naisip niya. Ngunit pagkatapos ay ngumiti si Yang at tumingin sa 5 elementong hayop, na may mapanuksong tingin pa rin sa kanyang mukha, at walang pakialam na sinabi, sa totoo lang, sasabihin ko sa iyo ang isang sekreto. Bago ka uminom ng tubig ng buhay ng Panginoon na ito, kung pag-uusapan mo ang tungkol sa iyong 5 espiritu, baka matakot talaga ako. Sinadya ni Yang Yiyo na huminto dito. Ang 5 elementong hayop ay hindi maipaliwanag na nataranta. Paano niya narinig na si Yang Yiyo ay mas walang takot at mayabang kaysa sa kanya ngayon? Matapos itong pag-isipang mabuti, sinabi ni Yang Yiyan ang isang pangungusap bago kumuha ng tubig ng buhay ng Panginoong ito, ngunit pagkatapos sabihin ito, ang Five Elements Beast ay nabahala. Posible kayang may backup na plano ang hamak na taong ito. Kahit meron, hindi ako natatakot. Ako ngayon ay nasa antas ng ika-8 revolusyon. Ang mababang antas ng paglilinang ng tao ay wala pa sa antas ng pagsasanib. Sa paningin ko, langgam lang sila. Gusto kong makita kung anong mga trick ang maaari mong laruin. Ang Five Elements Beast ay bumulong sa kanyang puso, at mas gamaan ang pakiramdam niya pagkatapos na isipin ito. Gayunpaman, sa pagtingin sa kalmadong mukha ni Yang Yiyan, ang Five Elements Beast ay nakaramdam pa rin ng kaunting pagkabalisa at sinabi, ano ang gusto mong sabihin? Ako ngayon ay nasa antas ng ika-8 revolusyon. Hindi kaya natatakot ako sa iyo, ang hamak na tao. Sa oras na ito, ang Five Elements Beast ay talagang kainahinala sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito alam. Dahil masyadong kalmado ang performance ni Yang Yiyan, hindi ito ang ekspresyon na dapat taglayin ng isang cultivator sa spiritual division realm kapag nakaharap ang isang malakas na halimaw na maihahambing sa tribulation realm. Ito ay normal para sa Five Elements Beast na hindi mapalagay. Sa oras na ito, tumikim si Yang Yiyo at dahan-daang sinabi, ang gusto kong sabihin ay talagang tanga ka. Hindi mo ba iniisip na ang iyong kasalukuyang makapangyarihang pagsulong ay dahil sa pagkuha ng aking tubig ng buhay? Dahil ang Panginoong ito ay maaaring hayaan kang pumunta sa langit sa isang hakbang, maaari ka rin niyang hayaang mapunta sa impyerno. Haha, ngayon masasabi sa iyo ng master na ito na hindi kailangan ng Panginoong ito ang iyong kaluluwa sa buhay para banta ka, ngunit maaari ka ring gawing mas masahol pa sa kamatayan ang iyong buhay. Hehe, kahit may 10,000 buhay ka, pag-iisipan mo lang na patayin ka ng master na ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang Five Elements Beast ay galit na galit. Hindi napigilan ang kanyang galit, agad siyang umungal, gusto kong makita kung anong uri ng mga alon ang maaaring idulot ng isang hamak na tao na tulad mo sa harap ng ganap na lakas, mamatay para sa akin. Ang Five Elements Beast ay umungal at sumugod kay Yang Yiyo, nagtaas ng isang kuko at sinampal ang ulo ni Yang Yiyo ng napakalakas na momentum. Naramdaman ni Xiang Waking ang malakas na kapangyarihan ng Five Elements Beast at nagbago ang kanyang mukha, at hahakbang na sana siya. Anuman ang mangyari, sa kanyang paningin, hindi dapat pahintulutang masaktan si Yang Yiyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lalamunan talaga ng Five Elements Beast ang amo nito. Gayunpaman, si Xiang Wu ay pinigilan ni Yang Yiyo sa sandaling lumipat siya. Sa sandaling ito, tiningnan ni Yang Yiyo ang Five Elements Beast na lumilipad patungo sa kanya nang may matinding momentum at akmang hahawakan ang kanyang ulo, ngunit minisya niya ito at sinabing, ngayon ay hahayaan kitang tikman ang mga kahihinatnan ng pagkagat pabalik sa aking amo, bumaba ka. Ang huling salitang higa, ay bumagsak sa kanyang mga labi. Sa sumunod na sandali ay nagbago ang mukha ng Five Elements Beast at naramdaman niya ang pag-aapoy ng dugo sa kanyang katawan. Ang pag-aalab na ito ay tumagos ng malalim sa kanyang kaluluwa, at sa parehong oras ay naramdaman niya na ang kanyang 5 dakilang espiritu ay nagniningas na lahat, at parabang ang kanyang puso ay tinusok ng libu-libong mga espada. Bang! Ang malaking katawan ng Five Elements Beast ay biglang bumagsak sa lupa na may mahinang tunog na parang nawala ang sentro ng grabidad nito. Kaagad pagkatapos, ang Five Elements Beast ay nahiga sa lupa, gumawa ng sunod-sunod na kakaibang sigaw mula sa kanyang bibig, ungol, dagandong, dagandong.
Ito ay lubhang miserable. Ungol, dagandong, dagandong. Guro, iligtas mo ako, guro, iligtas mo ako, lolo, iligtas mo ako, lolo, iligtas mo ako, hindi na ako mangangahas, iligtas mo ako, iligtas mo ako, ang Five Elements Beast ay agad nagamulong sa lupa, sumisigaw at humihingi ng awa. Gayunpaman, ang ngiti sa mga labi niyang ay naging mas malamig at mas malamig. Sa kanyang puso, talagang tahimik niyang nararamdaman ang dagandong ng tubig ng buhay sa katawan ng Five Elements Beast. Hanggat naramdaman niya ang tubig ng buhay at hayaan ang kapangyarihan ng tubig ng buhay na kumulo at gumala sa katawan ng limang elementong hayop, ang limang elementong hayop ay magiging mas masahol pa sa kamatayan. Ang malaking lihim na ito ay natuklasan ni Yang Yiu matapos niyang pakainin ang limang elemento ng hayop na tubig ng buhay. Natuklasan niya ang sikreto ng Advanced Water of Life, na naging Purple Water of Life, na langit at impyerno para sa halimaw na hayop. Ito ay din ang kanyang pinakamalaking pag-asa sa walang pakialam sa lahat, at pananatiling kalmado mula sa simula hanggang ngayon. Sa pamamagitan ng lilang tubig ng buhay, maaari niyang ipadala ang isang ideya ng langit o impyerno sa Five Elements Beast, at tunay na kontrolin ang buhay at kamatayan. Kabanata 1102 ang limang elementong kaaway ng hayop. Hindi kailanman naisip na ang tubig ng buhay ay magkakaroon ng mahimalang epekto sa halimaw na hayop pagkatapos itong ma-upgrade sa purple. Hindi lamang nito magagawang mag-evolve ang halimaw na hayop, ngunit ang susi ay makokontrol din ito ang halimaw na hayop. Ito ay isang bagay na hindi kailanman naisip ni Yang Yiu. At ang kontrol na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Nang ang isang patak ng tubig ng buhay ay kinuha ng Five Elements Beast, naramdaman ni Yang Yiu ang lahat tungkol sa Five Elements Beast, lahat mula sa loob hanggang sa labas, dugo, mga demon pills, Yuan Shen, at iba pa. Lahat ay lumitaw sa isip ni Yang Yiu. Ang pakiramdam na ito ay parang bahagi ni Yang Yiu. Ito ay ang umuungal na induction sa pagitan ng tubig ng buhay at sa kanya. Ito ang magic na lilito lamang pagkatapos na ma-upgrade ang tubig ng buhay. Ngayon isipin ito, ang tubig ng buhay ay nagmula sa Chen Kun Pot, at siya si Yang Yiu ay theoretically ang may-ari ng Chen Kun Pot. Ang tubig ng buhay ay orihinal na ibinigay sa kanya ng Chen Kun Pot. Kapag kinuha ng Five Elements Beast ang tubig ng buhay, ito ay katumbas ng kontrol ni Yang Yiu sa buhay at kamatayan ng Five Elements Beast. Hindi pa banggiti na mayroon siyang 5 Yuan Shen, kahit na ang Five Elements Beast ay mayroong 50,000 Yuan Shen, maaaring ipadala ni Yang Yiu ang Five Elements Beast sa impyerno sa isang pag-iisip. Kaya sa simula, hindi nag-alala si Yang Yiu tungkol sa paglalaro ng Five Elements Beast. Alam niya mula sa sandaling ang Five Elements Beast ay may masamang pag-iisip na ang bagay na ito ay talagang mayroong 5 kaluluwa, ang 5 kaluluwang ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Tama talaga na tawagin itong Five Elements Beast. Hinangaan niya ang mahika ng kalikasan sa kanyang puso. Tulad ng alam nating lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo na nagsasagawa ng paglilinang ay may isang kaluluwa, ngunit ang Five Elements Beast ay may 5. Gaya ng sinabi ng Five Elements Beast, kahit na masira ang isa sa kanila, hindi siya nito papatayin. Sa karamihan, ito ay makakasira lamang sa kanyang kaluluwa. Sa complementarity ng 5 elemento, makakabawi siya sa hinaharap. Siyempre, hanggat ang 5 kaluluwa ng Five Elements Beast ay nawasak ng sabay, mamamatay pa rin siya. Ngunit sino ang makakasira sa kanila ng sabay o sino ang makakaalam na ang bagay na ito ay may 5 kaluluwa? Sa normal na mga pangyayari, ang Five Elements Beast ay talagang isang immortal na nilalang na may 5 buhay na maaaring patuloy na maibalik. Ang kanyang pangunahing kamalayan ay maaaring ma-convert sa pagitan ng 5 kaluluwa, kaya hindi mali para sa Five Elements Beast na i-claim na siya ay natatangi sa mundo. Ngunit sa kasamaang palad, nabangga niya si Yang Yiu. Ang paglikha ng Chen Kun Pot ay mahiwagang. Maging si Yun Changxi, na kilala bilang ang pinakamataas na ika-12 antas na nakakalat na immortal, ay nagsabi na ito ay isang banal na bagay. Hindi siya makakita sa Chen Kun Pot. Sa kabaligtaran, ang tubig ng buhay na lumitaw sa Chen Kun Pot ay natural na hindi isang bagay na maaaring tingnan ng sentido komun. Pinahintulutan nito ang Five Elements Beast na maabot ang ika-8 antas sa isang iglap, ngunit itinanim din nito ang ugat ng kasamaan sa kanyang katawan, na nagbibigay kay Yang Yiu ng pagkakataon na kontrolin ang buhay at kamatayan. Sa kasong ito, tumingin siyang sa Five Elements Beast na tumatalon-talon na parang tanga. Hinayaan niya muna ang Five Elements Beast na pumunta sa langit, itinaas ito ng mataas, at pagkatapos ay biglang ipinadala ang Five Elements Beast sa impyerno. Ang hakbang na ito ay sapat na malupit para matindaan ng Five Elements Beast habang buhay. Ngayon ay maaari nang umungol si Yang Yiu ng tubig ng buhay sa katawan ng Five Elements Beast nang may pag-iisip, at pahirapan siya sa katawan ng Five Elements Beast hanggang sa punto na mas masahol pa kaysa sa kamatayan.
Ito ay isang bagay lamang ng pag-iisip upang patayin siya. Gayunpaman, hindi papatayin ni Yang Yiyo ang Five Elements Beast. Hindi madaling supilan ang gayong bundok na maihahambing sa panahon ng pagtawid ng kapigatian, at isa rin itong natatanging Five Elements Yuan Shen sa mundo. Paano niya natitiis na patayin ito? Bukod dito, inaasahan pa rin niya ang Five Elements Beast na mangganguna sa kanya at kay Shang Waking na hanapin ang Five Chi Chao Yuan Grass. Anyway, nasa kamay niya ang buhay at kamatayan ng Five Elements Beast. Ngayon ay hindi na siya matatakot sa Five Elements Beast kahit nakapikit siya. Ang sinabi at ginawa niya ay bigyan ang Five Elements Beast ng leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Ang mahika ng tubig ng buhay ay talagang nagparamdam muli kay Yang Yiyo. Ang mahiwagang kadakilaan ng Chen Kunpot. Ang mga tanikala ng isang patak ng tubig ng buhay ay mas mabuti kaysa sa mga marka ng kaluluwa ng kapanganakan. Kung ang kinokontrol ng kaluluwa ng natal ang halimaw na hayop, mag-aalala pa rin siya na ang halimaw na hayop ay magbabalik sa apoy pagkatapos magkaroon ng napakaraming Panginoon, ngunit ang tubig ng buhay ay walang anumang mga paghihigpit. Ito ay halos masasabi na ito ay walang limitasyong kontrol. Kahit na ito ay isang banal na hayop, hanggat kinuha nito ang tubig ng buhay, naniniwala si Yang Yiyo na makokontrol nito ang buhay at kamatayan ng walang takot sa backlash. Ang mga hiyawan ng Five Elements Beast ay nagpatuloy, gumugulong at umuungal sa mismong lugar, at si Yang Yiyo ay nagbingi-bingihan sa paulit-ulit na pagsusumamo para sa awa at patuloy na pinahirapan ang Five Elements Beast. Si Shang Waking, na nakatayo sa tabi, ay natulala. Hindi niya alam na ginamit ni Yang Yiyo ang tubig ng buhay para kontrolin ang Five Elements Beast. Siya ay labis na nag-aalala tungkol kay Yang Yiyo sa sandaling iyon, ngunit sa sumunod na segundo, narinig na lamang niya si Yang Yiyo na sumisigaw sa Five Elements Beast para bumaba, at ang Five Elements Beast ay nahulog mula sa himpapawid at nahiga sa lupa at nagsimulang gamulong at sumigaw. Sa mga mata ni Shang Waking, si Yang Yiyo, ang tiyuhin ng lolo, ay isang Diyos lamang. Wala siyang nagawa, ngunit ang Five Elements Beast ay sumigaw at gamulong sa isang salita lamang, at mukhang masakit ito. Matapos ang parusa ng Five Elements Beast ay tumagal ng isang buong kalahating oras, ang buhok ng Five Elements Beast ay basang-basa, ngunit ito ay pawis dahil sa sakit. Ito ay ganap na naging isang patay na aso at nakahiga sa lupa nang hindi gumagalaw. Sa oras na ito, huminto siyang sa pagpaparusa sa Five Elements Beast, at pagkatapos ay lumakad ng nakangiti at lumuhad sa tabi ng ulo ng Five Elements Beast at nagtanong, sino ang mapagpakumbaba? Ang Five Elements Beast ay naaawa na kumurap at hindi umingik. Sa susunod na sandali, nakangiting sinabi ni Yang, mas mabuting sagutin mo ang tanong ng master na ito nang masunurin, kung hindi. Hehe. Ang malamig ng ngiti ay nagpanginig sa Five Elements Beast at tumalikod, tumalon pasulong at lumuhad sa harap ni Yang Yiyo, na nagsasabing, ako ay mapagpakumbaba sa iyo, master. Ang kawawang Five Elements Beast ay naramdaman na ngayon mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na si Yang Yiyo ay isang demonyo, at wala itong ideya ng anumang pagtutol, at sumagot ng tapat. Hehe, sino ako? Patuloy na tanong ni Yang. Ikaw ang aking Panginoon. Nanginginig na sagot ng Five Elements Beast. Kung ganoon, sino ka? Nakangiting tanong ulit ni Yang. Ako ang Five Elements Beast, ako ang pinakatapat na bundok ng Master. Sumagot ang Five Elements Beast na may luha sa kanyang mga mata. Huwag mo nang tawaging hari ang iyong sarili. Ngumiti ng masama si Yang Yiyo. Ang Five Elements Beast ay umiling na parang kalansing, hindi na ako nangangahas. O, sinusubukan mong kumagat pabalik sa akin, ang iyong Panginoon. Gayunpaman, sinasabi mong mayroon kang 5 dakilang espiritu. Tingnan mo kung mapapatay mo ako, iyong amo, hehe. Si Yang ay parang isang military strategist na nagbigay ng payo sa Five Elements Beast na nakangiti. Ngunit ang Five Elements Beast ay malapit nang umiyak. Sa sandaling ito, alam niya na kahit na may kaluluwa siya, hindi niya mapipigilan si Yang Yiyo. Dahil ang pag-iisip na mamuhay ng isang buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan ay nagsabi sa Five Elements Beast na pagkatapos makalunok ng isang patak ng lilang tubig, siya ay ganap na kontrolado ng Panginoon sa kanyang harapan mula sa loob palabas. Ang Five Elements Beast ay may damdamin, at hanggat may iniisip ang Master, ang kanyang 5 kaluluwa ay mapapawi. Sa sandaling ito, narinig niya ang mapanuksong salita ni Yang Yiyo, at ang kanyang puso ay nanginig, at siya ay sumigaw, Guro, mangyaring iligtas ang aking buhay, hindi na ako maglalakas loob na gawin ito muli, talagang hindi ako maglalakas loob na gawin ito, mangyaring iligtas ang aking buhay, tiyak na ako ay magiging isang tapat na bundok, sinabi sa kanya ng Panginoon na pumunta sa silangan, hindi na ako maglalakas loob na pumunta sa kanluran. Ang Five Elements Beast ay nagsalita sa wika ng tao, at ang kanyang malaking ulo ay patuloy na yumuko kay Yang Yiyo para sa awa. Takot na siya ngayon kay Yang Yiyo kasama ang kanyang kaluluwa. Sa wakas ay nasiyahan siyang at nailabas ang kanyang galit. Tumayo siya at inalis ang ngiti sa mukha niya.
Sabi niya sa malamig na boses, I'll spare you this time. Kung nag-iisip ka na naman ng masama, ipapadala kita sa purgatorio. Ang Five Elements Beast ay nanginginig at nanginginig, I dare not, I dare not. Okay, mula ngayon, tatawagan kang Xiaowo, dalhin mo ako para hanapin ang 5 Chi Chao Yuan Grass. Pagkatapos na magkaroon ng sapat na problema si Yang, handa na siyang bumaba sa negosyo. Ang layunin ng oras na ito ay hanapin ang 5 Chi Chao Yuan Grass. Ang Five Elements Beast ay natigilan at pagkatapos ay nag-alinlangan. Umirap si Yang Yiyu at nagsabi, bakit hindi ka masaya? Hindi, mali ang pagkakaintindi ni Master. Mayroon talagang lupain na 5 elemento na may 5 Chi Chao Yuan Grass, ngunit ang lugar kung saan tumutubo ang 5 Chi Chao Yuan Grass ay inookupahan ng aking mortal na kaaway. Hindi ko kayang talunin ang bug na iyon sa ngayon. Ang Five Elements Beast ay medyo napahiya sa dulo. Tiningnan ni Yang Yiyu ang nahihiyang hitsura ng taong ito at nakitang medyo nakakatawa ito, ngunit isipin mo ito, tinawag siyang hari mula pa noong una, at ngayon ay isa pang mortal na kaaway ang lumitaw at hindi niya ito kayang talunin. Makikitang isa rin siyang face-saving guy. Gayunpaman, ang mabahong bug sa bibig ng Five Elements Beast ay nabanggit ng higit sa isang beses, at ngayon ay tila isang makapangyarihang karakter. Sumimangot si Yang Yiyu at sinabing, hindi ka lang umabant. Hindi mo pa rin kayang talunin ang mortal mong kaaway. Awkward na sinabi ng Five Elements Beast, Guro, hindi mo alam na ang mabahong bug ay ipinanganak kasama ko dito sa 5 elementong lupain. Ang kanyang kakayahan ay hindi bababa sa akin. Bukod dito, pagkatapos niyang DA ng mga tao ng iyong Xing Chenmin at saktan ako 8,000 taon na ang nakalilipas, sinamantala ng mabahong bug na sakupin ang lugar kung saan lumaki ang 5 Chi Chao Yuan Grass at kinuha ang 5 Chi Chao Yuan Grass sa loob ng maraming taon. Kaya mas mabilis siyang umabant kaysa sa akin. 3 taon pa lang ang nakalipas, umakyat siya sa ika-8 antas at matagumpay na nalampasan ang malaking makalangit na kapigatian. Kaka-advance ko pa lang sa ika-8 antas at hindi pa nakakalampas sa makalangit na kapigatian, kaya hindi ko siya matatalo. Sa best, ang aking kaharian ay umabot na sa ika-8 antas. Upang tunay na palakasin ang aking pisikal na katawan at kaharian at tumuntong sa ika-8 antas ng magkasama, kailangan kong malimpasan ang malaking makalangit na kapigatian. Pagkatapos lamang na malagpasan ang malaking makalangit na kapigatian, maaari akong muling ipanganak. Sa oras na iyon, tiyak na matatalo ko ang mabahong bug. Guro, huwag kang mag-alala, ang aking malaking makalangit na kapigatian ay darating sa loob ng kalahating taon. Hanggat malalampasan ko ang malaking makalangit na kapigatian, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang 5 Chi Chao Yuan Grass. Kalahating taon. Hindi, masyadong mahaba iyon. Hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal. Umiling si Yang Yiyu at nagpatuloy, kung isasama natin tayong dalawa, tayong tatlo ay magkakasabay na umatake. Sigurado ba kaming mahuhuli namin ang mabahong bug sa bibig mo? Kabanata 11:03, ang mabalahibong hayop at ang bug. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyu, ang Five Elements Beast ay natigilan. Naisip niya na pagkatapos siyang pasunurin ni Yang Yiyu at gawin siyang bundok, ang kanyang kapalaran ay dumaan sa apoy at tubig gaya ng sinabi ng kanyang amo. Hiniling ni Yang Yiyu ang 5 elementong grass. Naisip ng Five Elements Beast na gusto ng kanyang amo na mamatay siya at hayaan siyang labanan ang kanyang mortal na kaaway ng mag-isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi talaga ng Master sa huli, idagdag mo silang dalawa. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng Five Elements Beast. Naisip ng Five Elements Beast na bilang isang Master, tiyak na hindi siya magsasapanganib. Ngayon mukhang hindi masama ang Master na ito at ayaw niyang mamatay ang Five Elements Beast. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi ng Five Elements Beast, Guro, kung sasali kayong dalawa sa amin, may pagkakataon pa kami. Siyempre, kahit na hindi natin mapatay ang mabahong surot, ikaw at ako ay kayang hawakan ito ng sama-sama at hayaan ang may bahay upang kunin ang 5 Chi Chao Yuan Grass. Sige, gawin na natin. Ang aming pangunahing layunin ay ang 5 Chi Chao Yuan Grass. Ang pagkuha ng espiritual na gamot ay ang susi. Dapat nating subukang iwasan ito kung magagawa natin. Saan ang lugar? Ikaw ang manguna sa daan at pag-uusapan natin ang sitwasyon habang tayo ay pupunta. Agad na nagdesisyon si Yang Yiyu. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas mula nang umalis siya sa bahay. Hindi siya makapaghintay ng kalahating taon para makaligtas ang Five Elements Beast sa malaking kalamidad bago subukang makuha ang 5 Chi Chao Yuan Grass. Kahit kaya niyang hintayin ang Stargate, hindi siya makapaghintay. Mangyaring umupo, guro at ang may bahay. Ang Five Elements Beast ay ganap na ngayong nakumbinsi ni Yang Yiyu. Hindi siya maglakas loob na maglaro. Mabilis niyang pinasakay sina Yang Yiyu at siyang walking sa kanyang likuran. Pinasok na niya ang papel ng isang bundok. Matapos bugbugin ni Yang Yiyu, gusto lang ng Five Elements Beast na pasayahin ang ginang,
ngunit huwag maglakas loob na magpakita ng anumang kawalang galang. Kahit na si Xiang Waking ay sinubukang paboran siya, tinawag siyang mistress. Namula si Xiang Waking, ngunit walang sinabi. Ngumiti si Yang Yiyu at sinabing, sa wakas nakuha mo na, maayos na ang kalagayan mo, patuloy na magsikap. Pinuri niya ang Five Elements Beast, tumango kay Xiang Waking, at tumalon para umupo sa likod ng Five Elements Beast. Ang Five Elements Beast ay 3 metro ang haba at napakalaki, kaya madali itong magkarga ng 3 tao sa likod nito. Pagkatapos ng Xiang Waking, ang Five Elements Beast ay bumangon mula sa lupa, at ang mga paa nito ay humakbang sa himpapawid na parang tumuntong sa lupa, tumatakbo sa hangin. Nararamdaman ni Yang Yiyu na ang Five Elements Chi ay patuloy na nagtitipon sa ilalim ng limbs ng Five Elements Beast, na ginamit upang himukin ang Five Elements Beast. Bagamat ang nilalang na ito ay walang pakpak, walang pagkakaiba sa pagitan ng pagtakbo ng ligaw sa hangin at paglipad, at walang pakiramdam ng bumps. Masayang-masaya si Yang Yiyu na nakaupo sa likod ng Five Elements Beast. Siya sa wakas ay nagkaroon ng isang bundok upang maglakbay sa paligid. Ang Five Elements Beast ay mukhang makapangyarihan ngunit hindi mabangis, at ang paglilinang nito ay maihahambing sa Tribulation Crossing Stage. Ito ay talagang mahusay at cool na sumakay dito. Habang nasa kalsada, nagtanong si Yang Yiyu, nga pala, ano ang problema ng tinatawag na mortal na kaaway, ang mabahong bug? Kilalanin ang iyong sarili at kilalanin ang iyong kaaway, at hinding-hindi ka matatalo sa 100 laban. Ang pag-uulat sa Master, ang mabahong bug ay talagang isang ahas na may 5 ulo. Gaya ko, kaya nitong sumipsip ng kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa. Mayroon itong 5 dila sa katawan at 5 buhay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang ahas na may 5 ulo ay makakapaglabas ng 5 lason at 5 gas sa 5 ulo ng ahas nito. Sobrang nakakatakot. Ang lason ng ahas na may 5 ulo ay maaaring makasira sa kaluluwa, makapag-fossilize at makasira ng bakal, at ito ay dobleng lason sa katawan at kaluluwa. Pagdating ng panahon, dapat mag-ingat ang amo at ang may bahay sa makamandag na gas at kamandag ng 5 ulong ahas. Kapag nalason, mawawala sa iyo ang kalahati ng iyong buhay kung hindi ka mamamatay. Ang susi ay mahirap mag-detoxify pagkatapos ma-poison. Ang stink bug at ako ay parehong kilala bilang 5 elemento. Nakakatakot ang lason ng ahas na may 5 ulo kung magsalita. Mukhang takot pa rin ang Five Element Beast nang magsalita siya, at halatang natalo siya. Isinasapuso din ito ni Yang Yiyu at Xiang Waking. Ang ahas na may 5 ulo ay labis na kinatatakutan ng 5 elementong hayop na hindi ito simpleng nilalang. Nasaan ang ahas na may 5 ulo? Tanong ni Yang Yiyu. Aking Panginoon, ang ahas na may 5 ulo ay nasa Bibo-Hantan, 60 milya ang layo. Ang lugar kung saan nakatira ang mabahong bughaw na may malamig na dugo ay ang pinakamalamig. Ang 5 Kiss Chow Yuan Grass ay tumutubo sa tabi ng Bibo-Hantan. Ang 5 Kiss Chow Yuan Grass ay isang mahalagang gamot na pinangangalagaan ng asensya ng 5 chi ng langit at lupa. Ito ay karaniwang inookupahan ng mabahong bog. Anumang nilalang sa loob ng radius na 10 milya ay papatayin ng mabahong bog. Napaka-tyrannical nito. Tuwing 300 taon, lumilitaw ang isang halaman ng 5 Kiss Chow Yuan Grass. 300 taon ang kailangan para lumaki at 300 taon pa para matanda. Ang Bibo-Hantan ay maaari lamang magtanim ng 3 halaman. Ang 3 halaman ay tumatanda sa magkaibang panahon. Kung kalkulahin natin ang oras, ang isang halaman ay maaaring mature na ngayon. Sinasabi ng 5 elementong hayop sina Yang Yiyu at Xiang Waking habang lumilipad sa himpapawid, at nakarating sila sa destinasyon nang hindi nila nalalaman. Guro, sa ibaba namin ay ang lupain ng Bibo-Hantan. Kailangan nating bumaba at maglakad sandali. May malamig na hangin sa malamig na pond na laging nagbubuga sa hangin. Dahil ang mabahong surot ng ahas na may 5 ulo ay naninirahan dito, ang malamig na hangin ay naging lason at hindi tayo makakalipad dito. Lumipad pababa ang Five Elements Beast habang nagsasalita. Tumango si Yang Yiyu upang ipakita ang kanyang pag-unawa. Nakita rin niya ang ambon sa di kalayuan. Sa halip na sabihin na ito ay Bibo-Tan, mas mabuting sabihin na ito talaga ang lupain ng 5 elementong tubig. Matapos lumapag ang Five Elements Beast, biglang nakaramdam ng lamig si Yang Yiyu. May malansang amoy din sa hangin. Sa tingin ko, ito ay dahil sa 5 ulong ahas na nakatira doon. Ang lugar na kanilang narating ay isang maliit na kagubatan. Ayon sa Five Elements Beast, ang pagdaan sa maliit na gubat na ito ay kung nasaan si Bibo-Hantan. Wala pang 5 minuto para pangunahan ng Five Elements Beast sina Yang Yiyu at Xiang Waking sa maliit na kagubatan. Tamang-tama, isang malaking malamig na lawa ang lumitaw sa paningin. Ito ay tila isang lugar na humigit kumulang 80 hanggang 70 metro ang lapad. Ang ibabaw ng tubig ay napakatahimik at mukhang napakalalim. Makikita sa mata ang bakas ng malamig na hangin na tumataas.
Halatang napakalamig ng tubig sa Bibohantan. Sinabi ng Five Elements Beast na ang limang ulo na ahas ay nasa malamig na lawa. Sa hindi kalayuan sa tapat ng pampang ng Bibohantan, nakita ni Yang Yiyo ang walang kulay na liwanag na naglalabas, at tatlong maliliit na tuldok ang malabong makita sa halo. Sa oras na ito, sinabi ng Five Elements Beast, Guro, ang walang kulay na liwanag na naglalabas sa kabilang panig ng bangko ay ang 5 Chi Chao Yuan grass. Tingnan mo, may tatlong maliliit na tuldok sa iyong halo, na tatlong halaman ng 5 Chi Chao Yuan grass. Mamaya, pipigilan nating dalawa ang ahas na may 5 ulo, at hahayaan ang ginang na maghukay ng 5 Chi Chao Yuan grass. Pipigilan ko ang ahas na may 5 ulo kasama ang Five Elements Beast, at pupunta ka para maghukay ng 5 Chi Chao Yuan grass pagdating ng panahon. Sabi ni Xiang Walking. Sa kanyang opinyon, ang kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa kay Yang Yiyo kung tutuusin, at ang 5 ulo na ahas ay isang napakalason na nilalang at hindi madaling pakitunguhan, kaya mas ligtas para sa kanya at sa 5 elementong hayop na pigilan ang 5 ulo na ahas kaysa kay Yang Yiyo. Natural na naiintindihan ni Yang Yiyan na nag-aalala si Xiang Walking sa kanya, at naantig siya. Bagamat simple ang babaeng ito, siya ay mabait at walang karanasan sa pakikipaglaban. Kahit na ang kanyang paglilinang ay mas malakas kaysa sa kanya, si Yang Yiyan ay nag-aalala tungkol sa 5 ulo na ahas, na parang isang makamandag na nilalang. Ito ay pinakaangkop para sa kanya na pumunta at maghukay ng 5 Chi Chao Yuan grass. Nang malapit na niyang kausapin si Xiang Walking, nagsimulang tumulo ang malamig na lawa. Ang dalawang tao at ang halimaw ay lumingon at nakita na ang malamig na pond ay kumukulo tulad ng isang palayok ng kumukulong tubig, na may malalaking splashes ng tubig. Lumabas na ang mabahong bog na iyon. Nagsalita ang Five Elements Beast sa malalim na boses. Splash! Sa sandaling matapos magsalita ang Five Elements Beast, ang malamig na pond ay tumalsik ng tubig, at ang hangin ay umagos ng 7 o 8 metro ang taas. Pagkatapos ay lumitaw ang isang makulay na figure. Katulad ng sinabi ng Five Elements Beast, isang ahas na may 5 ulo na may 5 ulo ang lumitaw sa malamig na lawa. Sa unang tingin, medyo parang cobra. Ang makapal nitong katawan ay umabot sa taas na 7 o 8 metro. Tinataya ni Yang Yiyo na sa kalahati ng katawan nito sa tubig, ang 5 ulo na ahas ay dapat na mga 16 o 17 metro ang haba. Isa talaga itong malaking halimaw. Ang 5 ulo ng ahas ay 5 kulay, nakatumbas ng 5 elemento ng langit at lupa, ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Ang bawat ulo ay kalahating metro ang haba. Ang 5 ulo ay nakabuka katulad ng isang pamaypay, ngunit ang mga eyeballs ay lahat ng itim, na ginawa itong mas espiritual. Sit, hiss. Ang 5 ulo ng ahas na may 5 ulo ay dumura ng mga dila ng ahas at umungol kay Yang Yiyo. Upang maging tumpak, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa 5 elementong hayop. Para naman kina Yang Yiyo at Xiang Walking, hindi man lang sila nilingon. Marahil ay hindi sineseryoso ng ahas na may 5 ulo sina Yang Yiyo at Xiang Walking. Damn mixed hair beast, sa tingin mo ba matatalo mo ako sa paghiling sa sangkatauhan na pumunta? Naghahanap ka ng kamatayan. Ang ulo sa gitna ng 5 ulong ahas ay nagsalita ng mga salita ng tao, ngunit isinumpa ang 5 elementong hayop bilang isang halong may halong buhok. Ungol, mabahong surot, papatayin kita ngayon. Sa sorpresa ni Yang Yiyan, pagkatapos sampay ng 5-headed snake ang 5 Elements Beast, agad itong sumabog, umungal, at lumipad patungo sa 5-headed snake. Ang tunog ng mixed hair beast ay tila labis na nagpahiya sa 5 Elements Beast. Huwag mong isipin na matatalo mo ako sa pagtungtong sa ika-8 antas. Bago ka nakaligtas sa malaking makalangit na kapigatian, palagi kang halong-halong buhok na hayop sa aking paningin. Nagtago ka at hindi ng ahas na lumabas, ngunit ngayon ay naglakas loob kang umatake, kaya aalisin kita, aking kaaway. Mabagal na nagsalita si Five-Headed Snake, at sa kanyang mga salita, malinaw niyang inilarawan ng Five Elements Beast bilang isang disipulo, at wala man lang pakialam sa pag-atake ng Five Elements Beast. Kabanata 1104, ang tagumpay o pagkabigo ay depende sa pagkilos na ito. Nang ang Five Elements Beast ay lumapit sa Five-Headed Snake ng 3 metro, ang buntot ng Five-Headed Snake ay biglang lumabas mula sa tubig na parang lumalangoy na dragon at humampas patungo sa Five Elements Beast. Sa pangunawa ni Yang Yiyan, ang buntot ng Five-Headed Snake ay may dalang malakas na enerhiya at tunog ng paglusob sa hangin, na kakaiba. Ngunit ang Five Elements Beast ay tila medyo kalmado. Umungol ito, itinaas ang isang kuko at sinampal ito ng walang pakundangan. Lumakas din ang enerhiya sa kuko ng Five Elements Beast. Boom! Isang malaking mapurol na tunog ang tumunog. Nakita ni Yang Yiyan ang kuko ng Five Elements Beast na bumangga sa buntot ng Five-Headed Snake. Sa isang iglap, ang Five Elements Beast ay hinampas ng buntot ng Five-Headed Snake. Gayunpaman, ang Five Elements Beast ay hindi rin mahina.
Ang isang kuko ay nag-iwan ng mahabang marka ng dugo sa buntot ng five-headed snake. Sina Xiang Waking at Yang Yian ay nanunood mula sa gilid ng hindi kumikilos, at nais ding makita ang lalim ng five-headed snake. Ngayon ay tila hindi na ito dapat maliitin. Kung ikukumpara sa Five Elements Beast, ang five-headed snake ay isang 8-turn monster na nakaligtas sa malaking makalangit na kapigatian. Ang Five Elements Beast ay talagang walang kapantay para dito lamang. Sa susunod na sandali, kinuha ni Yang Yian ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at umiwas, sumugod patungo sa ahas na may 5 ulo. Ang 5 ulo na ahas at ang 5 elemento ay hindi may iwasang magbubunyag ng kanilang mga kapintasan. Naghihintay siya ng pagkakataon na ibunyag ang kanilang mga kapintasan, ngunit sa totoo lang, hindi sigurado si Yang Yian. Bagamat naabot na niya ngayon ang dakilang kasakdalan ng spiritual realm, wala siyang panahon para magsanay ng maraming mahiwagang kapangyarihan, tulad ng 9 na clone na hiniling sa kanya ng kanyang amo na linangin. Nariyan din ang mga mahiwagang kasanayan ng 12 Supremo, na itinuro ng matanda bago siya nakatulog, at iba pa, na hindi pa niya napagsasanay. Ngayon, mayroon pa ring 3 palakol si Yang Yian, umaasa sa mga kasanayan sa Whirlwind Sword at mga taktika ng Black Lotus Sword na kanyang nasanay. Ipoy-po espada, putulin. Sa sandaling umatake siya sa himpapawid, ginamit niya ang 3 pinakamalakas na galaw ng Whirlwind Sword skills. Whoosh! Matapos lumabas ang espada, 9 na whirlpool ng sword energy ang lumitaw, sumipol patungo sa 5 ulo na ahas. Pagkatapos, sa wakas ay nakakuha ng isang puwang, naisip ni Yang Yian na mas mabuti kung matamaan niya ng malakas ang 5 ulo na ahas tulad ng isang leon na nakikipaglaban sa isang kuneho. Gayunpaman, pagkatapos niyang tumama gamit ang espada, alam niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ng dakilang demonyo ng 8 antas. Kahit na ang kanyang paglilinang ay umunlad ng 3 maliliit na kaharian, malayo pa rin siya sa 5 ulo na ahas ng Crossing Tribulation Stage. Walang paraan na mayroong 2 totoong kaharian sa pagitan, ang Fusion Stage at ang Crossing Tribulation Stage. Tinataya ni Yang Yiyo na maaari lamang niyang labanan ang mga cultivator ng maaga at gitnang yugto ng Fusion Stage sa pinakamainam, at laban sa mga cultivator ng Crossing Tribulation Stage, maaaring siya ay isang langgam sa paningin ng iba. Higit pa rito, ang ahas na may 5 ulo ay isang likas na hayop na may 5 elemento. Ito ay mas malakas kaysa sa iba pang mga hayop ng parehong uri at antas. Sa sandaling ito, lubos na nasisiyahan si Yang Yiyo sa kanyang kasanayan sa Whirlwind Sword, na higit sa 30% na mas malakas kaysa dati, ngunit sa susunod na sandali, gumalaw ang ahas na may 5 ulo. Ibinuko ng 5 ulo ng ahas ang kanilang mga bibig sa isang iglap, at biglang naglabas ang bawat isa ng 5 ambon ng ginto, berde, asol, pula at dilaw upang harapin ang sword energy vortex ni Yang Yiyo. Biglang, ang 5 kulay na ambon mula sa 5 ulo na ahas ay nagsama-sama upang bumuo ng isang malaking ulap, na kung saan ay nilamon ang kanyang whirlwind sword energy sa isang iglap. Nagulat si Yang Yian. Malinaw niyang naramdaman na ang enerhiya ng whirlwind sword ay natunaw ng ambon ng 5 ulo na ahas sa sandaling ito, na parabang natunaw ito sa isang iglap, at hindi niya ito kayang labanan. Dahil dito, natigilan si Yang Yian. Nang siya ay natigilan, ang 5 elementong hayop sa likuran niya ay umungal, "Guro, mag-ingat." Habang ang nagsasalita ang 5 elementong hayop, mabilis itong umakyat at hinarangan si Yang Yian. Sa isang maikling hininga, nakita ni Yang Yian ang isang mahabang 5 kulay na buntot sa 5 kulay na ambon na humahampas ng mabangis. Bang! Umuungol. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yang Yian na nakita ng 5 elementong hayop ang panganib ng ahas na may 5 ulo at mabilis itong hinarangan sa kanyang harapan, na hinayaan ang buntot ng ahas na may 5 ulo na hagupitan siya ng mabangis. Sa isang iglap, hinarang ni Yang Yian ang 5 elementong katawan ng hayop, ang buntot ng 5 ulo ng ahas, at ang 5 elementong hayop ay hinampas at tinamaan si Yang Yian. Agad na naramdaman ni Yang Yiyo na nanginginig ang kanyang buong katawan at lumipad pa atras kasama ang 5 Elements Beast. Boom! Ang tao at ang hayop ay lumipad ng higit sa 30 metro ang layo at nabasag sa isang malaking bato sa pampang ng malamig na lawa, na nagkapira-piraso. Naramdaman lang ni Yang Yiyo ang pag-ikot ng dugo at chi sa kanyang katawan. Tinamaan siya ng 5 Elements Beast. Kung hindi siya malakas, sapat na ang suntok na ito para makayanan niya. Buti na lang at dugo lang ang dumadaloy sa katawan niya. Ngunit alam din niya na karamihan sa kapangyarihan ay nilalabanan ng 5 Elements Beast. Hindi niya maiwasang maantig sa kanyang puso, tumalikod at nagmamadaling nagtanong, "Xiao, kumusta ka na?" "Master, huwag kang mag-alala, kaya ko pa rin." Bagamat sinabi niya iyon, nakita pa rin ni Yang Yiyo ang dugo sa sulok ng bibig ng 5 Elements Beast. Magsasalita pa sana siya, nakita niya ang isang ahas na may 5 ulo na lumilipad mula sa malayo, at sa pagkakataong ito ay kinokontrol ni Xiang Waking ang lumilipad na espada upang labanan ang 5 ulo na ahas.
Labis na sabik si Yang Yiyo, alam niyang hindi rin kayang labanan ni Shang Waking ang ahas na may 5 ulo. Susugod na sana siya, ngunit ang Five Elements Beast ay sumigaw, "Guro, sandali. Anong nangyayari?" Tumingin si Yang Yiyan sa Five Elements Beast. Ibinuka ng Five Elements Beast ang bibig nito at iniluwa ang isang kahel na dilaw na bola na kasing laki ng kamao. Ito ay mukhang isang uri ng prutas, ngunit hindi katulad nito. Mukha itong malambot. Hindi niya maintindihan kung bakit iniluwa ng Five Elements Beast ang bagay na ito, kaya nagtanong siya, "Ano ito?" Sinabi ng Five Elements Beast, "Guro, ito ay isang makamandag na nilalang na ipinanganak mula sa ilalim ng lupa ng 5 elementong lupain. Ito rin ay isang bagay na isinilang mula sa aking gestation land. Isa rin itong kasamang nilalang ng Five-Headed Snake. Pareho kaming ipinanganak sa isang lugar sa ilalim ng Five Elements land. Pagkatapos magising, ang bagay na ito ay naroon. Anyway, hindi ko alam kung ano yun. Nararamdaman ko lang na kaya tayong sugpuin ang bagay na ito. Matapos sumabog ang bagay na ito, mayroong isang uri ng ambon sa loob. Pagka-absorb nito, manghihina ako sa buong katawan, para akong na-anesthetize. Sa loob ng 10 paghinga, ang buong katawan ko ay manghihina at walang lakas. Sa simula, ang Five-Headed Snake at ako ay ipinanganak na magkasama. Siya ay nagpakita sa silangan at siya ay nagpakita sa kanluran. Noong una, palakaibigan kami dito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mabahong bug ay naging malamig, na nag-iisa sa lugar na ito, at kami ay naging nakamamatay na mga kaaway. Muli, nag-away kami sa lugar ng kapanganakan at hindi sinasadyang sumabog ang bagay na ito. Nakaramdam ako ng panghihina at hindi makagalaw, at ang Five-Headed Snake ay mukhang mas masahol pa kaysa sa akin, malambot at hindi makagalaw, na para bang nilason. Mula noon, alam nating lahat na ang bagay na ito sa lugar ng kapanganakan ay pumipigil sa atin, kaya hindi na tayo muling nakapunta sa lugar ng kapanganakan, ngunit alam din natin na natatakot tayo sa bagay na ito. Nang maglaon ay winasak namin ang bagay na ito sa lugar ng kapanganakan sa isang lihim na kasunduan. Pagkatapos ng lahat, walang gustong mag-iwan ng anumang kahinaan. Gayunpaman, nag-iwan ako ng isa para magbantay laban sa ahas na may 5 ulo. Iniwan din yata ng ahas na may 5 ulo. Kaya sa tingin ko ito ay isang makamandag na nilalang. Bagaman ang ahas na may 5 ulo ay isang likas na makamandag na nilalang at lubhang nakakalason, lahat ng bagay sa mundo ay may prinsipyo ng mutual growth at mutual restraint. Ang bagay na ito ay ang kaaway ng 5 ulo na ahas. Bagamat maaari lamang itong pigilan sa loob ng 10 paghinga, sapat na ito. Hahawakan ko pabalik ang ahas na may 5 ulo. Guro, nakahanap ka ng pagkakataong pasabugan ng bagay na ito. Sa oras na iyon, ako at ang ahas na may 5 ulo ay mawawalan sila ng lakas sa pakikipaglaban sa loob ng 10 paghinga. Magkapit kamay kayo ng may bahay para tingnan kung mapapatay ninyo ang ahas na may 5 ulo. Sa katunayan, pagkatapos na makaligtas ang ahas na may 5 ulo sa malaking makalangit na kapigatian, ang lakas at paglilinang nito ay malakas. Hindi ako nangangahas na magagarantiya kung ang bagay na ito ay gagana pa rin sa 5 ulo na ahas. Maaari lang natin itong subukan kung gusto nating makuha ang 5 Chi Chao Yuan Grass. Huwag isipin ang pagkuha ng 5 Chi Chao Yuan Grass nang hindi nilulutas ang 5 ulong ahas. Pinahahalagahan ng mabahong bug na iyon ang 5 Chi Chao Yuan Grass kaysa sa anupaman. Matapos magsalita ang 5 elementong hayop, iniabot nito ang parang bola sa kamay nito kay Yang Yiyo, ngunit naisip ni Yang Yiyo na tila ito lang ang tanging paraan ngayon. Sa oras na ito, sumigaw si Shang Waking at lumipad pabalik. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyo at lumipad siya at sinabi sa 5 elementong hayop, "Gawin mo, gawin natin." Umuungol. Lumipad ang 5 elementong hayop at nawala sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, bigla itong tumama sa katawan ng ahas na may 5 ulo at nakipag-away sa ahas na may 5 ulo. At umilo si Yang Yiyo at nahuli si Shang Waking na binugbog. "Shinger, kumusta ka?" Medyo kinabahan si Yang Yiyo. "Asawa ko, ayos lang ako." Puff, dumura siya ng dugo habang nagsasalita. Siya ay hinagupit ng 5 ulo na ahas noon, at nagtamo ng mga pinsala sa loob. "Magpagaling ka na dito, haharapin ko ang ahas na may 5 ulo." Itinuro ni Yang Yiyo matapos ibaba si Shang Waking. Sa oras na ito, isang dagandong ang narinig. Umuungol. Hiss! Lumalabas na ang Five Elements Beast sa di kalayuan ay nakahawak ng mahigpit sa Five-Headed Snake sa ilang mga punto, at ang 2 kuko nito ay idiniin pababa sa 2 dila ng Five-Headed Snake ng mahigpit, habang ang 3 ulo ng Five-Headed Snake ay kinagat ang katawan ng Five Elements Beast, at ang Snake Beast na 5 elements ay mahigpit na nakapulupot sa paligid ng 5 elements. "Guro, kumilos ka," umungol. Ang Five Elements Beast ay umungal kay Yang Yiyo habang sumisigaw, at sa sumunod na sandali ay kinagat nito ang isa sa mga ulo ng Five-Headed Snake.
Natigilan ang mga mata ni Yang Yiyo, lumipad siya, at biglang sumugod. Ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa isang hakbang na ito. Kabanata 11:05, Paglaban sa limang ulo na ahas. With all one's strength ang five-element beast ay desperadong sinalsal ang five-headed snake, at hindi ito pinabayaan ni Yang Yiyo. Sa kanyang mga mata, halata na ang five-element beast ay nagdusa ng malaking pagkawala. Bagamat hinawakan ng limang elementong hayop ang dalawa sa mga ulo ng five-headed snake at kinagat pa ang isa sa mga ito, ang dalawang dila ng five-headed snake ay lubhang nakakalason. Bukod dito, ang katawan ng five-headed snake ay mahigpit na nakabalot sa five-element beast. Narinig ni Yang Yiyo ang tunog ng mga buto mula sa malayo. Ito ay ang limang elementong hayop na nabalian ng mga buto ng five-headed snake. Sa sumunod na sandali, hindi sinasadya nitong pinakawala ng dalawang ulo ng ahas na nakahawak sa mga kuko nito, ngunit hindi binitawan ng isang ulo ng ahas na kinakagat ng five-element beast. Alam ni Yang Yiyo na binibigyan siya ng oras ng five-element beast. Sa sandaling ito, medyo namumula ang mga mata ni Yang Yiyo. Bagamat ang five elements beast ay tila nasa malubhang kawalan, ang oras na natamo ay sapat na para kay Yang Yiyan. Siya ay kumislap at lumipad sa ibabaw ng five elements beast at ang five-headed snake, at biglang nabasag ang bola sa kanyang kamay, o ang bagay na pumipigil sa five elements beast at the five-headed snake, sa kanila. Sa sandaling lumitaw si Yang Yiyan, halatang nakita ng five-headed snake ang bagay sa kamay ni Yang Yiyan, at biglang nataranta, niluwagan ang katawan ng ahas na mahigpit na nakabalot sa five elements beast, sinusubukang umiwas. Gayunpaman, ang mahigpit na kinagat ng five elements beast ang isa sa mga ulo ng five-headed snake at tumangging bumitaw. Sa isang pagpindot, ang bola sa kamay ni Yang Yiyan ay tumama sa isa sa mga ulo ng five-headed snake. Sa susunod na sandali, pagkatapos na sumabog ang bola, lumitaw ang isang makapal na pulang fog, na agad na nilamon ang five elements beast at ang five-headed snake. Ito ay halos kaagad. Ang sumunod na segundo, ang five elements beast at ang five-headed snake ay humabol sa lupa, at ang kanilang malalaking katawan ay gumawa ng mapurol na tunog. Bang! Si Yang Yiyan ay nasuspine sa hangin at tumingin sa ibaba. Sa oras na ito, ang five elements beast ay kumagat pa sa isa sa mga ulo ng five-headed snake, at hindi bumitaw. Gayunpaman, ang five elements beast ay nasa isang masamang sitwasyon. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng lason ng five-headed snake, at ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Kung hindi maramdaman ni Yang Yiyan ang hininga ng five elements beast, iisipin niyang patay na ang five elements beast. Nang tumingin muli si Yang Yiyan sa five-headed snake, nakalanghap pa rin siya ng malamig na hangin sa kanyang puso. Ang five elements beast ay nalason din. Matapos sumabog ang globo, hindi gumalaw ang katawan ng five elements beast, ngunit ang five-headed snake ay nagpapagulong-gulong pa rin sa payat nitong katawan ng ahas. Ito ay sapat na upang ipakita na ang five-headed snake ay talagang makapangyarihan, ngunit ito ay mas mahina kaysa dati. Alam ni Yang Yiyan na 10 paghinga lang niya. Sinabi ng five elements beast na sapat na iyon. Ang poison gas ng companion sphere ay sumabog, na magpapawala rin sa kanya ng 10 paghinga ng oras. Ngunit hindi ko alam kung ang five-headed snake, na may mas malakas na paglilinang, ay maaaring magkaroon ng 10 hininga ng oras. Sa isang determinadong puso, ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay umabot sa tuktok nito, at ang malamig na liwanag ng dragon-slaying sword sa kanyang kamay ay kumislap. Matapos maperpekto ang totoong enerhiya, ang dragon-slaying sword ay gumawa ng hagong na tunog. Sa isang iglap, lumipad pababa si Yang Yiyan, itinaas ang dragon-slaying sword at nilaslas ang leeg ng ahas na may 5 ulo. Putulin. Sa sandaling ito, sa wakas ay nataranta ang ahas na may 5 ulo nang makita niyang hinahampas ito ni Yang Yiyan gamit ang isang espada. Kilala siya bilang isang makamandag na nilalang na may 5 ulo, ngunit ito ang lugar kung saan ipinanganak ang 5 elemento. Ito ay hindi walang mga kahinaan. Nang pasabugan ni Yang Yiyan ang kasamang nilalang, manhid din ang kanyang katawan. Gayunpaman, kumpara sa 5 elementong hayop, ang malakas na paglilinang ng ahas na may 5 ulo ay may papel. Sumirit siya at pinaikot-ikot ang katawan niyang ahas. Haze! Isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Gayunpaman, hindi pinutol ng espada ni Yang Yiyan ang lahat ng ulo ng ahas na may 5 ulo. Nang pilipiti ng 5 ulong ahas ang katawan, iniwasan nito ang tibak na pumutol sa lahat ng ulo ng ahas. Gayunpaman, ang isa sa mga ulo ng ahas ay pinutol ng espada ni Yang Yiyan, at nagkataong ulo ng ahas ang kinakagat ng 5 elementong hayop. Nanliit ang mga mag-aaral ni Yang Yiyan, ngunit naunawaan niya na maaaring sinasadya ng ahas na may 5 ulo na putulin ang ulo ng ahas na nakagat ng 5 elementong hayop, dahil ito ay magiging pabigat at kahinaan para sa ahas na may 5 ulo kung ito ay makagat ng 5 elementong hayop. Ang pag-abandona sa ulo ng ahas na ito ay nangangahulugan na walang kahinaan.
Dahil sa pagiging mapagpasyang ito, natakot si Yang Yian, at naging mas determinado siyang patayin ang ahas na may 5 ulo. Pagkatapos ay mabilis na lumangoy pasulong ang ahas na may 5 ulo na naputol ang isang ulo at tila gustong tumakas. Paano ito hinayaan ni Yang Yian na makatakas? Alam niya na talagang nagpapaantala ng oras ang ahas na may 5 ulo. Hanggat lumipas ang 10 paghinga, mapapapatay siya nito gamit ang backhand. Naisip ni Yang Yian na ito ay isang awa, ang kanyang mga mata ay naging nanlamig, at ginamit niya muli ang higanteng espada, Black Lotus Sword Formation. Pinutol niya ang 4 na itim na lotus sa ahas na may 5 ulo gamit ang isang espada, na pinutol ang kanyang ruta sa pagtakas. Boom boom boom. Ang enerhiya ng Black Lotus Sword ay sumabog. Ang 4 na ulo ng ahas ng 5 ulong ahas ay gumulong sa sumisitsit na tunog, nang hindi man lang lumaban. Marahil ay lubhang nakaapekto sa kanya ang nakal-alasong gas ng kasamang nilalang. Matapos sumabog ang enerhiya ng espada, tiningnan ito ni Yang Yian at agad na natuwa. Nakita niyang duguan at mataba ang 3 ulo ng ahas na may 5 ulo, ngunit nawasak sila ng lakas ng kanyang espada. Ngayon ay isa na lang ulo ng ahas ang natitira. Sa sandaling ito, hindi nakatakas ang ahas na may 5 ulo. Bigla itong tumalikod at tumayo, nagsasalita sa wika ng tao, "Damn human, putulin kita ngayon, hiss." Hindi inaasahan ni Yang Yian na isang malaking hininga ang bumuga mula sa ahas na may 5 ulo habang umuungal ito sa langit. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Yang Yian na ito ay hindi isang segundo. 5 paghinga lang iyon. Ngayon ang 5 ulo na ahas na ito ay talagang sumambulat ng may momentum, na nangangahulugan na ang kasamang nilalang na spherical poisonous gas na inilabas ng 5-element beast ay maaari lamang maging sanhi ng 5 ulo na ahas na mawala ng bisa nitong labanan sa loob ng 5 paghinga. Ngunit ito ay normal na isipin ito. Pagkatapos ng lahat, ang ahas na may 5 ulo ay isang pag-iral na nakaligtas sa malaking kalamidad. Mabuti na magkaroon ng 5 paghinga ng oras. Bagamat nabigla siya, hindi natakot si Yang Yiu, dahil nasira niya ang 4 sa 5 ulo ng ahas na may 5 ulo, at ngayon ay 1 ulo na lang ang natitira. Bagamat ramdam niya ang malakas na aura ng ahas na may 5 ulo, alam ni Yang Yiu na malubhang nasugatan din ang halimaw. Kasama si Xiang Waking sa susunod na laban, dapat pa rin siyang magkaroon ng pagkakataong manalo. Sa pagtingin sa ahas na may 5 ulo na tumindig ng may napakalakas na momentum, tinitigan ito ni Yang Yian ng malapitan nang hindi ibinaling ang kanyang ulo, at pagkatapos ay sumigaw, "Shinger, tulungan mo ako. Damn human boy, kakainin kita ng buhay." Hiss, sa pagkakataong ito, umungal ang ahas na may 5 ulo. Nagmamadaling tumugon si Yang Yian gamit ang higanteng espada, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi siya sinagot ni Xiang Waking. Lumingon siya sa gilid ng kanyang mata habang hinuhugot ang espada, at nakita niyang si Xiang Waking ay naglalabas ng malabong halo sa buong katawan niya sa sandaling ito, at ang mga ugat ng dugo na nawala sa kanyang mukha ay talagang lumitaw muli, na kumikislap ng kakaibang pula. Si Xiang Waking ay mukhang pumasok siya sa isang estado ng paglilinang. Mapait na ngumiti si Yang Yian sa kanyang puso, ang babaeng ito ay hindi nagtanim ng maaga o huli, bakit siya nabigo sa ganoong kritikal na sandali. Mukhang hindi na mabibilang si Xiang Waking sa ngayon, at nawala ng malay ang 5 elementong hayop. Sa kasalukuyan, makakaasa lamang si Yang Yian sa kanyang sarili upang labanan at harapin ang ahas na may 5 ulo. Boom! Isang sword Black Lotus sword skill ang nalaslas, at ang 5 ulo na ahas ay hinampas ang buntot nito, gumawa ng malakas na ingay, at pagkatapos ay lumuwa ito ng isang subaw ng makapal na lason. Natangay siya ng makamandag na hamog ng hindi nag-iingat. Bang! Bumagsak siya sa lupa na namamanhid ang buong katawan. Nabigla siya sa lakas ng buntot ng ahas na may 5 ulo at parang nalaglag ang buong katawan niya. Gayunpaman, hindi ito naging malaking bagay. Sa oras na ito, nahayag ang kanyang pisikal na kalamangan sa larangan ng buhay at kamatayan. Sa makapal na lason, naisip ni Yang Yian na siya ay malalason. Halos hindi na niya na-activate ang Chen Kun Temperang Body Art. Ang kanyang katawan ay biglang nagbuga ng mahinang gintong liwanag, ngunit hinaranggan niya ang lason ng 5 ulong ahas sa labas ng ginintoang liwanag at hindi niya makapasok sa kanyang katawan. Dahil sa pagtuklas na ito, gumaan ang pakiramdam ni Yang Yian. Ang pinakakinakabahan niya ay ang lason ng ahas na may 5 ulo. Ngayon ay tila sa isang malakas na pisikal na katawan, ang lason ng 5 ulo na ahas ay maaaring baliwalain. Matapos tumalikod, naramdaman niyang naglalaban ang higanteng espada at ang 5 ulong ahas sa malapitang labanan. Hindi na kailangan ng anumang kasanayan sa espada. Tinadtad na lang niya ng higanteng espada. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan ay hindi natatakot sa lason at makayanan ang pag-atake. Bang, bang, bang! Ginamit ni Yang Yian ang swerte ng mundo para umiwas at gumala sa paligid ng ahas na may 5 ulo, na nakikipaglaban sa malapitang labanan.
Ngunit ang nagpalungkot sa kanya ay ang paglaslas ng Dragon Slaying Sword ay maaaring laging harangan ng maliksi na buntot ng ahas na may 5 ulo. Ang buntot ng halimaw na ito ay kasing lakas ng isang makalupang immortal. Bilang karagdagan, sa malakas na paglilinang ng ahas na may 5 ulo, nakaranas siya ng ilang mga banggaan. Kahit na may malakas na katawan bilang sandalan, laking gulat niyang dumura siya ng dugo matapos makipaglaban sa 12-dosenang galaw. Siyempre, hindi siya ganap na mahina. Nag-iwan pa siya ng ilang sugat sa buntot ng ahas na may 5 ulo, dahilan para mapasigaw ang ahas na may 5 ulo sa sakit. Sa isang tiyak na sandali, lumipad muli si Yang Yiu pabalik. Ang natitirang ulo ng ahas ng tusong 5 ulong ahas ay bamuka ang dagwang bibig at nagluwa ng maitim at mabahong amoy. Biglang nagbago ang mukha ni Yang Yiu. Sa pagkakataong ito ay hindi poison gas kundi lason. Mabilis niyang hinimok ang Chen Kun Pot body tempering technique na lumaban. Zizizi. Tumingin sa ibaba si Yang Yiu at nakitang lumalabas ang itim na usok sa kanyang katawan. Ang ahas na may 5 ulo sa kabilang banda ay ninisyon din, damn human, ang habang buhay kong lason ay sapat na para maging buto ka. Tingnan natin kung paano ka mamatay. Kabanata 1106, talento ng dugo na kumokontrol sa lahat. Nang mag-spray ang lason ng 5 ulong ahas sa kanyang katawan, gumawa ito ng mainit na tunog, at ang mukha ni Yang Yiu ay nagbago ng husto. Nakita niyang nagsimulang umusok ang kanyang katawan. Ito ang kamandag ng ahas na may 5 ulo na maaaring makasira sa gintong liwanag ng kanyang katawan. Kung minadali niya itong harapin, maya-maya ay dadaan ang kamandag sa gininto ang liwanag at direktang sasaktan ang kanyang katawan. Ang lason ay mas malakas kaysa sa nakaraang lason na gas. Sinadya ito ng ahas na may 5 ulo, sinadyang kumonsumo ng pisikal na lakas ni Yang Yiu, at sa wakas ay isang subaw ng lason bigla, sinusubukang kitilin ang buhay ni Yang Yiu ng direkta. Nang biglang nagpanik si Yang Yiu, isang malutong na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, "Huwag kang mataranta, asawa, haharapin ko ang ahas na may 5 ulo." Walang kamalay-malay na tumingin si Yang Yiu, at si Xiang Waking ang lumitaw sa likuran niya sa isang punto. Sa sandaling ito, tila ibang tao si Xiang Waking sa mga mata ni Yang Yiu, higit sa lahat dahil ibang-iba ang aura ng kanyang buong katawan. Muling lumitaw ang mga ugat ng dugo sa kanyang mukha, at kumislap ang pulang-pula na liwanag, na mukhang kakaiba. Pagkatapos tingnan ni Yang Yian, nakaramdam na naman siya ng takot. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Xiang Waking noon. Pinuntahan niya ang kanyang mga sugat, ngunit sa isang kisap mata, lumitaw ang mga ugat ng dugo at naging ganito. Gayunpaman, nang lumitaw siya sa likuran niya, hindi maipaliwanag na nakahinga ng maluwag si Yang Yian, dahil kailangan niyang lutisin muna ang kamandag sa kanyang katawan, kung hindi ay masasaktan nito ang kanyang katawan. Ngunit pagkatapos ay binigyan siya ni Xiang Waking ng isang sorpresa. Si Xiang Waking ay gumawa ng 1,000 hakbang at iwinagayway ang kanyang mga kamay. Biglang, isang agos ng tubig na kasing kapal ng isang pares ng mga bar ang tumaas mula sa bibohantan na mahigit 10 metro ang layo, na naging isang water python, at lumipad patungo sa 5 ulong ahas sa isang iglap. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yian at nakita si Xiang Waking na may hawak na komplikado at mahiwagang spell sa kanyang mga kamay. Ang sawa ng tubig ay nakasalo sa 5 ulo na ahas. Angle ang ahas na may 5 ulo at tinamaan ng buntot ang baywang ng water python. Naputol sa kalahati ang water python. Mukhang hindi masaya si Xiang Waking at muling ginalaw ang spell sa kanyang kamay. Ang water python na pinutol ng 5 ulong ahas ay naging 2 water python. Bagamat mas maliit ang isa, hindi ito tuluyang nawasak ng ahas na may 5 ulo. Bang! Tinapakan ni Xiang Waking ang kanyang mga paa, at naramdaman ni Yang Yian ang panginginig ng lupa. Sa susunod na sandali, ang putik sa harap ni Xiang Waking ay biglang gamulong at naging isang higanteng putik sa isang iglap. Mahigit 30 talampakan ang taas nito at biglang umismid para tamaan ang ahas na may 5 ulo. Bang! Ang ahas na may 5 ulo ay nasagasaan ng 2 sawa ng tubig, at tinamaan sa ulo ng kamao ng higanteng putik, na natamba ito sa lupa. Hiss! Ang ahas na may 5 ulo ay umungal at hinampas ng buntot ang higanteng putik. Ang higanteng putik ay nabasag ng buntot ng ahas na may 5 ulo. Ngunit muling tinapakan ni Xiang Waking ang kanyang mga paa, at gumalaw ang spell sa kanyang kamay. Ang isang tumpok ng putik ay muling naging higanti, itinaas ang kanyang kamao upang tamaan ang 5 ulong ahas. Pagkatapos ay sumigaw si Xiang Waking at itinuro na ang isang stream ng totoong enerhiya ay nahulog sa isang sinaunang puno na maaaring yakapin ng 3 tao sa tabi ng pool ng tubig. Sa susunod na sandali, ang mga baging sa sinaunang puno ay mabilis na lumago, at 12-dosenang mga baging ang kumalat at hinampas ang 5 ulo na ahas. Sa sandaling ito, ang ahas na may 5 ulo ay sumirit at umungal, at sa wakas ay nataranta. Napapaligiran ito sa 3 panig.
Sa isang gilid ay may dalawang water python, sa isang gilid ay isang higanteng putik, at sa isang gilid ay ang mga baging ng sinaunang puno. Sa pagharap sa mga pag-atake mula sa tatlong panig, ibinuka ng 5 ulong ahas ang bibig nito at nagluwa ng isang subo ng makamandag na ambon, na agad na kumalat. Ang sumunod na segundo, maging ang water python, ang higanteng putik at 12-dosenang baging ay naagnas ng lason na iniluwa ng ahas na may 5 ulo, at agad na naging itim. Ngunit, hindi pa rin ito naapektuhan ang sawa ng tubig, ang higanteng putik at ang mga baging mula sa pag-atake sa ahas na may 5 ulo, dahil ang mga bagay na ito ay hindi natatakot sa makamandag na ambon. Nang makita ito, ang ahas na may 5 ulo ay lubos na nataranta. Sa pagtingin sa tatlong panig na pag-atake, ibinuka nito ang dagwang bibig, hiss. Sa pagkakataong ito, naglabas ito ng lason sa mahabang dagandong. Sa pag-ikot ng ulo ng ahas, ang dalawang sawa ng tubig, ang higanteng lupa at ang mga baging ay kinaagnasan ng kamandag. Sakit. Sa sumunod na sandali, ang dalawang sawa ng tubig, ang higanteng lupa at 12-dosenang mga baging ay naging abo sa mainit na tunog. Pinipino ni Yang Yian ang kamandag sa kanyang katawan. Alam niya ang kapangyarihan ng kamandag ng ahas na may 5 ulo. Normal na ang water python, earth giant at mga baging ni Xiang Waking ay naaagnas ng kamandag ng ahas na may 5 ulo. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na ang kanyang laman sa larangan ng buhay at kamatayan ay nabahiran, ito ay naging isang problema para sa isang sandali, at ito ay tumagal ng oras upang pinuhin. Sa pagkakataong ito, talagang nag-aalala siya. May kamandag pa rin sa kanyang katawan na hindi pa napino. Nag-aalala siya kung makakalaban ni Xiang Waking ang ahas na may 5 ulo. Gayunpaman, naobserbahan din niya ang isang detalye, iyon ay, bagaman ang lason ng 5 ulo na ahas ay napakalakas, pagkatapos iluwa ng mabahong surot ang kamandag, ang kanyang hininga ay hamina. Dahil sa pagtuklas na ito, napagtanto ni Yang Yian na bagamat makapangyarihan ang kamandag ng ahas na may 5 ulo, sa tuwing naglalabas ito ng lason, hindi maiiwasang saktan nito ang ugat, at hindi ito maubos. Kung dumating pa ito ng ilang beses, malamang na mamatay ang ahas na may 5 ulo. Sit, hiss, hiss. Sa oras na ito, ang 5 elementong hayop ay sumirit at umungal kay Xiang Waking, at sa isang iglap ay lumangoy ito patungo sa Xiang Waking. Sa sandaling ito, nanikip ang puso ni Yang Yian. Gayunpaman, sa susunod na sandali, alam niyang hindi na kailangan ang kanyang mga alalahanin. Ikanaway ni Xiang Waking ang kanyang mga kamay nang hindi mahuhulaan, pabilis ng pabilis, at muling nagliwanag ang mga ugat ng dugo sa kanyang mukha. Sa susunod na sandali, isang mas malaking ahas ng tubig ang sumugod mula sa malamig na pool ng mga asol na alon, na may katawan na 100 talampakan. Pagkatapos ang lupa ay yumanig ng malakas, ang lupa ay gumulong mula sa lupa, at 200 talampakan ang taas na higanteng lupa ay lumitaw muli. May kalusko sa di kalayuan, ngunit iyon ay ang panginginig ng mga dambuhalang puno, at ang napakalaking baging ay malapit sa lupa at gumulong muli patungo sa 5 ulong ahas. Boom boom boom. Ang 5 galit na ulo ay hindi makalapit sa loob ng 10 metro mula sa Xiang Waking, at natama ng 2 higanteng lupa sa kanilang malalaking kamao at napatigil. Pagkatapos ay ang paghagupit ng mga baging at ang paglangoy ng sawa ng tubig ay naging sanhi ng pagkagulo ng 5 ulo na ahas. Bagamat hindi one-shot match ang water python, ang higanteng putik at ang mga baging para sa ahas na may 5 ulo, napakahirap nilang harapin. Maaari pa rin silang mag-condense pagkatapos masira, at hindi sila natatakot sa nakal-alasong fog. Ang tanging bagay na maaari nilang harapin ay kamandag, ngunit gaano karaming kamandag ang maaaring iluwan ng 5 ulong ahas? Gaano man karami? Gaano karami ang meluluwa nito na kasing dami ng putik? Gaano karami ang meluluwa nito na kasing dami ng isang pool ng tubig? O gaano karami ang meluluwa nito na kasing dami ng kagubatan? Ilang saglit, ang ahas na may 5 ulo ay nasagasaan ng sawa ng tubig, ang higanteng putik at hindi mabilang na mga baging na kinokontrol ni Xiang Waking, na naging dahilan ng pagkagulo nito. Tumingin si Yang Yiu kay Xiang Waking, na nakatayo sa gilid na may time na ekspresyon at kinurot ang magic formula gamit ang kanyang mga kamay, at tiningnan ang halo ng mga ugat ng dugo sa kanyang mukha. Alam niya sa kanyang puso na maaaring ang likas na bloodline ni Xiang Waking ang lumalabas. Pagkaraan ng 10 minuto, ganap na nilinis ni Yang Yiu ang lason sa kanyang katawan, humakbang pasulong at tumabi kay Xiang Waking, at hindi maiwasang magtanong ng mga pagdududa sa kanyang puso, Xinger, ipinapakita mo ba ang talento ng likas na dugo? Patuloy na sinasagot ni Xiang Waking ang mga galaw ng kamay sa kanyang mga kamay. Oo, asawa, noong nagpapagaling ako noon, bigla kong naramdaman ang pag-agos ng dugo, at pagkatapos ay dahan daw ang pinagkadalubhasaan ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng aking dugo. As long as I can sense and communicate with everything, magagamit ko ito. Pero ngayon nararamdaman ko na ang 5 elemento ng damo, kahoy, tubig at lupa.
Kapag naging mas malakas ako sa hinaharap, mas madarama at makokontrol ko ang mas malakas na mga bagay. Sumipsip si Yang Yiyo ng malamig na hangin nang marinig niya ito, at sinabi sa sarili, sa ganitong paraan, hindi mo ba makontrol ang lahat? Sa teorya, sagot ni Xiang Waking. Labis na inggit si Yang Yiyo sa talentong ito sa dugo, at bamulong sa kanyang puso kung bakit wala siya nitong talento sa dugo. Huminga siya ng malalim at pinagpatuloy ang pagtitig sa pinangyarihan. Tila naubos na ang 5 ulong ahas sa pagmamanipula ni Xiang Waking sa sawa ng tubig, higanteng putik at mga baging nang hindi gumagamit ng kamandag. Hinampas siya ng mga baging at tinamaan ng malakas ng mga kamao ng higanteng putik. Naantig ang puso ni Yang Yiyan at sinabi niya, "Shinger, magsikap ka pa. Sa tansya ko, hanggat pipilitin mo ang ahas na may 5 ulo na maglabas ng lason muli, ang halimaw na ito ay mauubos." Well, susubukan ko. Tumango si Xiang Waking, at ang spell sa kanyang kamay ay naging mas mabilis muli. Nakita ni Yang Yiyan na punong-puno ng pawis ang kanyang noo, at alam niyang hindi siya unlimited sa pagkontrol sa mga bagay na ito, at tiyak na nakakaubos ito. Medyo naawa siya dito. Pero alam din niya na sa kritikal na sandali, ang sakit lang ang kanyang kaya. Nasa kamay niya ang Dragon Slaying Sword, at ang kanyang tunay na enerhiya ay tumatakbo hanggang sa limitasyon, naghihintay ng pagkakataon. Nang muling tumalsik ng kamandag ang ahas na may 5 ulo, sumugod siya upang patayin ang mabahong surot, sa pag-asang hihina ang ahas na may 5 ulo kapag muling naglabas ng lason. Ang kamandag ng ahas na may 5 ulo ay hindi dapat walang katapusan, ngunit sa bawat oras na ito ay dumura. Outlason, ito ay magdudulot ng malaking pagkawala. Sa isang tiyak na sandali, sa wakas ay nagbago ang eksena. Tinamaan ng kamao mula sa putik ang ulo ng ahas na may 5 ulo at nahulog sa lupa. Sa oras na ito, nagalit ang ahas na may 5 ulo, ibinuka ang dagwang bibig at tuluyang naglabas ng lason. Matapos ang isang subo, niluwa ang lason, naging abo ang water python ni Xiang Waking, higanteng putik at baging. Alam ni Yang Yiyo na ang ahas na may 5 ulo ay pinilit sa isang dead end. Tama nga, nakita niya na pagkatapos iluwa ang kamandag ay nanginginig ang katawan ng ahas na may 5 ulo at nanghina ng husto ang hininga nito. Ngayon na ang oras para kunin ang buhay mo, ang masamang hayop. Nang kumalat ang higanteng putik, sawa ng tubig at mga baging, sinamantala ni Yang Yiyo ang pagkakataon at nagmamadaling umakyat. Kabanata 1175 mahusay na Demon Pills. Iniluwa ng ahas na may 5 ulo ang subaw nitong lason, bagamat ginawa nitong abo ang water python, ang higanteng lupa at ang baging na kinokontrol ni Xiang Waking, ngunit labis nitong napinsala ang sigla nito. Kung hindi ito pinilit, ang ahas na may 5 ulo ay hindi magluluwa ng isang subaw ng lason. Ngunit walang paraan. Kung magpapatuloy ito sa pagkonsumo, ito ay mauubos hanggang mamatay. Mas mabuting sirain ito at pagkatapos ay tumakas. Gayunpaman, hinihintay ni Yang Yiyo ang pagkakataong ito sa gilid. Paano niya hahayaang makuha ng ahas na may 5 ulo ang gusto nito? Nang maramdaman ng 5 ulong ahas ang lakas ng espada, ang espada ni Yang Yiyo ay damapo na sa kanyang leeg. Ito ay dahil ang ahas na may 5 ulo ay lubhang nasira ang sigla nito, na naging sanhi ng pagkapurol ng kanyang mga pandama, kung hindi ay hindi makakalapit si Yang Yiyo dito. Ngunit, sa sandaling ito, huli na ang lahat. Hayes, hindi. Ang 5 ulong ahas ay napasigaw sa kawalan ng pag-asa. Puff! Pinutol ni Yang Yiyo ang huling ulo ng ahas ng 5 ulo na ahas gamit ang isang mabangis na espada. Bang! Nagsimulang gamulong sa lupa ang balingkinitang katawan ng ahas na may 5 ulo. Puff puff puff! Tinadtad ni Yang Yiyo ang higanteng espada ng walang pag-aalinlangan. Ang katawan ng ahas na may 5 ulo na higit sa 10 metro ang haba ay tinadtad sa isang tumpok ng tinadtad na karne gamit ang espada. Sa oras na ito, malamig na ngumuso si Xiang Waking at sinabing, huli na para tumakas. Narinig ni Yang Yiyan si Xiang Waking na nagsasalita, lumingon siya at nakitang lumalangoy ang 5 ulo ng 5 ulong ahas patungo sa malamig na lawa. Gayunpaman, kinurot ni Xiang Waking ang magic formula gamit ang kanyang mga kamay para pakilyusan ang 5 haligi ng tubig mula sa bibouhantan, na nahuli ang 5 ulo ng ahas ng sunod-sunod. Palihim na sinabi ni Yang Yiyan na siya ay pabaaya, at nagmamadaling lumapit at naglabas ng 5 lakas ng espada. Sa sumunod na sandali, bumukas ang 5 malalaking ulo ng ahas ng 5 ulong ahas, at sa pagkakataong ito ang masamang halimaw ay tuluyang nawasak. Gayunpaman, 5 pildores ng demonyo na kasing laki ng walnut ang lumutang at lumutang palabas sa pumutok na ulo ng ahas na may 5 ulo. Ikinumpas ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at kinurot ang 5 pildores ng demonyo sa kanyang kamay. Ang 5 pildores ng demonyo na ginto, berde, asul, pula at dilaw ay ang pundasyon ng paglilinang ng ahas na may 5 ulo, at bawat isa sa kanila ay may maliit na ahas na lumalangoy. Alam ni Yang Yiyan na ang demon pill ay naglalaman ng kaluluwa ng ahas na may 5 ulo,
ngunit ngayon na wala itong katawan at walang carrier, ang 5 nakakalat na demon peel ay parang isda sa mga kamay ni Yang Yian. Tinatakan niya ang mga ito gamit ang kanyang backhand at nawala ang lahat ng espasyo ng Chen Kun Pot. Sa ngayon, ang ahas na may 5 ulo, isang mahirap at makamandag na nilalang, ay tuluyang naalis. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa talento ng bloodline ni Xiang Waking at sa desperadong pakikibaka ng 5 elementong hayop, magiging mahirap na patayin ang ahas na may 5 ulo. Ang 5 elementong hayop ay nasa koma pa rin, at hindi alam kung ito ay dahil sa malalim na pagkalason. Anyway, ang 5 elementong hayop ay mukhang medyo miserable sa pagkakataong ito. Lumapit si Yang Yian para tingnan ang mga pinsala ng 5 elementong hayop. Pagkatapos ng pagsusuri, napabuntong hininga din si Yang Yian. Ang 5 elementong hayop ay talagang kakaibang hayop. Hayop talaga ito. Mula sa mga resulta ng pagsusuri ni Yang Yian, ang 5 elementong hayop ay talagang nalasan ng husto. Ang kamandag ng ahas na may 5 ulo ay sumalakay sa dugo ng 5 elementong hayop, at maraming mga buto sa katawan ng sinakal ng ahas na may 5 ulo, na napakaseryoso. Ngunit, natuklasan ni Yang Yiyo na mayroong puwersa ng 5 elemento sa katawan ng 5 Elements Beast na nag-aayos ng mga sugat nito, at ang kamandag sa dugo nito ay unti-unting lumalabas sa katawan, at inaayos nito ang sarili. Noong una, binalak ni Yang Yiyo na gamitin ang tubig ng buhay para pagalingin ang 5 Elements Beast, ngunit natatakot siyang magdulot ng backlash ng lason sa kanyang katawan. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, nagpasya siyang kalimutan ito. Gayunpaman, ang 5 Elements Beast ay gumaling ng mag-isa, kaya ito ay mas mahusay kaysa sa anupaman, at walang magiging sekwele. Kumusta ang 5 Elements Beast, asawa ko? Lumapit si Xiang Waking at nagtanong. Hindi mahalaga. Ang bagay na ito ay may kapangyarihan ng 5 elemento sa katawan nito at maaaring makabawi ng mag-isa. Hayaan itong gumaling ng mag-isa. Siya nga pala, pinuprotektahan mo ang 5 Elements Beast dito, at pupunta ako sa tapat para hukayin ang 5 Chi Chao Yuan Grass. Paliwanag ni Yang Yiyo. Sige, asawa ko, mag-ingat ka. Hindi pa rin maintindihan ni Xiang Waking kung ano ang ibig sabihin ng pangalan ng asawa. Pero medyo kakaiba kay Yang. Ang salitang, asawa, ay ang kanyang masamang panlasa, at hiniling niya kay Xiang Waking na tawagin siya ng ganoon. Ngunit ngayon ay ipinaalala nito sa kanya ang asawa sa isang bahay aliwan sa isang partikular na dinastiya sa Jiuzhou. Bigla siyang hindi komportable at umubo ng 2 beses, na nagsasabing, ayaw pa rin akong tawaging asawa ni Chinger sa hinaharap. Pwede mo akong tawagin sa pangalan ko, pero hindi mo ako matatawag na asawa. Bakit? Naguguluhang tanong ni Xiang Waking. Biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yang. Paano niya maipapaliwanag ang bagay na ito? Pawis na sabi niya, bakit ang daming dahilan? Anyway, bawal kang tawagan ako. Asawa. Oh, tatawagan kitang Grandmaster Uncle. Sabi ni Xiang Waking sabay buntong hininga. Maaari mo akong tawagin kahit ano, ngunit hindi mo ako matatawag na asawa. Pagkatapos magsalita ni Yang, tumalon siya at lumipad sa tapat ng Bibo Hantan. Ang tapat ng Bibo Hantan ay nababalot ng makulay na liwanag, at walang makikita sa kabilang panig. Matapos lumapit si Yang Yian at lumakad sa makapal na ulap, sa wakas ay nakita niya ang tunay na anyo ng 3 damong Uchi Chao Yuan. Ito ay katulad ng sinabi ng 5 Elements Beast noon. Tamang-tama, mayroon lamang 3 Chi Chao Yuan grasses, at isa lamang sa kanila ang nagniningning ng maliwanag na may 5 kulay, na umabot sa yugto ng kapanahunan. Ang 5 Chi Chao Yuan grass ay literal na nangangahulugang sinisipsip nito ang chi ng 5 elemento ng langit at lupa, at pinapakain ng asensya ng araw at buwan. Ito ay isang mahalagang gamot sa mundo na inaalagaan ng langit at lupa. Ang ganitong uri ng espiritual na bagay ng langit at lupa ay hindi maaaring ilipat, kung hindi ay gusto niyang Yiyo na itanim ito sa espasyo ng Chen Kun Pot. Sa kasamaang palad, ang espasyo ng Chen Kun Pot ay may espiritual na enerhiya ng 5 elemento ng langit at lupa, ngunit walang araw at buwan. Ang 5 Chi Chao Yuan grass ay kailangang Chao Yuan, at ang Chao Yuan dito ay tumutukoy sa araw at buwan. Ang araw at ang buwan ay ang suporta ng Jotian at hindi mapapalitan. Sa makatuwid, bilang karagdagan sa pangangailangan para sa 5 elementong lupain, ang hindi rin mapapakain ng 5 Chi Chao Yuan grass kung wala ang asensya ng araw at buwan. Dito, lalo na ang lugar kung saan tumutubo ang 5 Chi Chao Yuan grass, nalaman ni Yang Yiyo na ito ang pinakasentro na lugar ng buong 5 Elements Land. Sa pagtingin sa araw at buwan mula sa tuktok ng ulo, malalaman mo na ang lugar kung saan sumisikat ang araw sa sandaling ito ay ang pinakasentro na lugar ng buong 5 Elements Valley. Ganoon din kapag sumasapit ang gabi. Kaya alam ni Yang Yian na imposibleng eye transplant ito. Sa kabutihang palad, isa sa 3 5 Chi Chao Yuan grasses ay malapit ng mag-mature. Ngayon ay tila unti-unting nagdaragdag ng kulay ang 5 ginto, berde,
asol, pula at dilaw na dahon. Kapag ang lahat ng mga dahon ay ganap na nagdilim, ito na ang panahon kung kailan ang 5 Chichao Yuan grass ay nagmature. Hindi alam ni Yang Yian kung gaano katagal bago ito magmature, ngunit naisip niya na malapit na ito, kaya naupo na lang siya ng naka-cross-legged at hinintay na maging mature ang 5 Chichao Yuan grass. Kung hindi ito mature, ang epektong panggamot ay lubhang mababawasan. Natural na hindi ito mahukay ni Yang Yian ng madali. Maghihintay pa rin siya, mukhang malapit na. Para sa 25 Chichao Yuan grasses na hindi pa matured, hindi binalak ni Yang Yian na ilipat ang mga ito. Ang gayong mga espiritual na bagay ng langit at lupa ay magiging isang kasalanan kung ang isa ay masira, at walang garantiya na siya ay parurusahan ng langit. Iiwan niya ito para maghukay mamaya. Hindi man siya dumating sa hinaharap, maaari niyang ipaubaya ito sa taong nakatadhana. Matagal ang paghihintay, at hindi magiging idol si Yang Yian. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, lumipad siya sa tabi ni Xiang Waking at hiniling kay Xiang Waking na protektahan siya habang pinag-aaralan niya ang paraan ng paghahati sa kanyang sarili. Sinabi sa kanya ng matanda na kailangan niyang linangin sa Nine Divine Realm, iyon ay, upang linangin ang siyam na clone, na siyang Nine Divine Realm. Ang kanyang paglilinang ay hindi sapat noon, ngunit ngayon ang mga kondisyon ay hinog na. Pagkatapos magsanay kasama si Xiang Waking, nakinabang siya sa kapangyarihan ng likas na bloodline ni Xiang Waking at naabot ang great perfection of the Divine Realm. Panahon na upang linangin ang clone. Ang matanda ay nag-iwan sa kanya ng isang paraan ng paglilinang bago siya nakatulog, ngunit hindi siya nagkaroon ng oras upang basahin ito. Ngayon ay maaari niyang samantalahin ang oras upang hintayin ang 5 keys na maging mature upang pag-aralan at linangin ang clone. Matapos umupo ng naka-cross-legged at pumasok sa pagmumuni-muni, ang lihim na pamamaraan na iniwan ng matanda tungkol sa paglinang ng Nine Divine Realm clone ay lumitaw sa kanyang isipan. Matapos itong panuurin, talagang naintindihan ito ni Yang Yiyo. Hindi ito mahirap. Ito ay walang iba kundi ang paghahati sa orihinal na espiritu sa siyam, at pagkatapos ay gamitin ang kakanyahan at dugo bilang isang daluyan upang makuha ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang lumikha ng clone. Kasama ang orihinal na katawan, isang kabuuang siyam na magkakatulad na sarili ang linangin. Ang paraan ng paglilinang, kabilang ang paghihiwalay ng kaluluwa, ay hindi mahirap. Kahit sino ay maaaring gawin ito pagkatapos mapanood ito. Ang kahirapan ay nakasalalay sa katotohanan na ang kaluluwa ay kailangang maging lubhang makapangyarihan. Kung ang kaluluwa ay mahina, hindi ito maaaring linangin, at ang paghihiwalay ay dapat na matagumpay sa isang pagkakataon, kung hindi, ito ay makakasakit sa kaluluwa. Matapos itong panuurin, nakita ni Yang Yian ang tala ng matanda na pinakamahusay na dagdagan muli ang kapangyarihan ng kaluluwa. Matapos maabot ng kaluluwa ang kritikal na punto ng saturation, ang kaluluwa ay maaaring paghiwalayin muli. Pagkatapos lamang ay maaaring tumaas ang pagkakataon ng tagumpay. Ang paraan upang madagdagan ang saturation ng kaluluwa ay ang sumipsip at pinuhin ang mga kayamanang espiritual na gamot na nauugnay sa kaluluwa at iba pa. Napangiti si Yang Yian matapos itong isipin. Siya ay tila walang kakulangan ng mga espiritual na bagay upang mapabuti ang kaluluwa. Ang palayok ng Chen Kun ay nagtanim ng mga bungang tinak. Matapos patayin ang ahas na may 5 ulo, nakuha niya ang 5 pildores ng demonyo ng ahas na may 5 ulo. Ang mga buto ay ang dalisay na kaluluwa ng 5 ulo na ahas. Kung ang kaluluwa ng ahas na may 5 ulo ay pino, ito ay sapat na. Ngayong naisip ko ito, tila ang mga ahas na may 5 ulo ay inihanda bilang sakripisyo para sa kanya upang linangin ang kanyang siyam na clone. Ang 5 elementong primordial spirit ay ganap na tumugma sa kanyang 5 elementong konstitusyon. Masasabing ito ay kalooban ng Diyos. Kabanata 11:08, Paglinang sa Nine Venerable Realm. Binuksan niya ang kanyang mga mata at may hawak na 5 ulong snake demon peel sa kanyang kamay. Agad na sinimulan itong pinuhin ni Yang Yian. Ang pagdadalisay na ito ay pangunahing batay sa kaluluwa ng ahas na may 5 ulo. Tinatakan ni Yang Yian ang demon peel. Pagkaalis ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, bumulusok siya sa tableta ng demonyo. Anong ginagawa mo? Isang maliit na ahas ang sumigaw sa 5 ulo na snake demon peel. Ang maliit na ahas na ito ay isa sa mga kaluluwa ng ahas na may 5 ulo. Matapos sumugod ang kaluluwa ni Yang Yian, natural niyang naramdaman ang panganib at napasigaw siya sa takot. Hoy, anong ginagawa mo? Siyempre, aayusin at lalamunan kita. Ang makapangyarihang kaluluwa ni Yang Yian ay hindi natatakot sa 5 ulong ahas sa sandaling ito. Ang tableta ng demonyo ay tinatakan, at ang kaluluwa ng ahas na may 5 ulo ay parang isang piraso ng isda sa isang plato. Ikaw. Hindi ka lalapit. Pagkatapos ng lahat, ang demon peel ng 5 ulo na ahas ay nilinis at nilamon ni Yang Yian. Ang unang demon peel sa kanyang kamay ay naging pulbos. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang pangalawang tableta ng demonyo ay lumitaw sa kanyang palad.
Pino at nilamon ni Yang Yian ang mga pildores ng demonyo, at ang kanyang paglilinang ay naging mas matatag, at ang kanyang kaluluwa ay naging mas malakas at puspos. Matapos pinuhin ang pang-apat na tableta ng demonyo, sa wakas ay naramdaman ni Yang Yian ang kritikal na punto, ngunit inilabas pa rin niya ang huling tableta ng demonyo, at ginawa ang kanyang makakaya. Makalipas ang 3 oras, ang ikalimang pildores ng demonyo ay napino. Nanginginig si Yang Yian. Ang kanyang kaluluwa ngayon ay hindi puspos, ngunit ito ay nakaunat na. Kung hindi dahil sa matibay niyang pundasyon, hindi niya talaga kayang lamunin ang 5 demon pill soul ng 5 ulong ahas. Huminga siya ng maputik na hangin, binuksan ang kanyang mga mata, at 2 maliwanag na ilaw ang kumislap. Nang makita na ang 5 elements beast ay hindi pa nagigising, at ang 5 Chi Chao Yuan grass ay naghihintay pa rin na maging mature, ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagsasanay. Susunod, magsisimula siyang magsanay ng 9 na clone. Ang kaharian ng paghihiwalay ng espiritu ay ang kaharian din ng clone. Ang pinakamakapangyarihan sa larangang ito ay ang clone. Kung mas maraming clone, mas malakas ang lakas. Walang duda tungkol dito. Ang mga ordinaryong cultivator sa spiritual division realm ay maaari lamang mag-cultivate ng 1 o 2 clone, ang maximum ay 3 clone, at ang susunod ay ang 5 elements clone, na nangangahulugan na maaari silang mag-cultivate ng 5 clone. Ang kakayahang mag-cultivate ng 5 clone ay itinuturing na isang henyo, at para sa 9 self-realm, ito ay 9 na clone, na bihira sa buong mundo ng cultivation. Ang requirement na ibinigay ng matanda ay ang 9 self-realm. Ayon sa matandang lalaki, ang pangunahing lakas ng spiritual division realm ay nakalink sa susunod na realm, ang fusion realm, dahil ang mga clone ay dapat na sa wakas ay pagsamahin, at ang bilang ng mga clone pagkatapos ng fusion ay tumutukoy sa lakas ng breakthrough sa fusion realm. Sa katunayan, alam din ito ni Yang Yiyo. Ang pagsasanib ng 2 clone sa spiritual division realm ay natural na hindi maihahambing sa pagsasanib ng 5 clone. At mayroong mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng 5 spiritual division realm at 9 na clone. Ang lahat ay upang ailatag ang pundasyon para sa fusion realm. Maaaring napakahirap para sa iba na magtanim ng 9 na clone, ngunit para kay Yang Yiyo, walang mas malala pa. Mayroon siyang makapangyarihang master, ang pinakamakapangyarihan at kumpletong cultivation inheritance, isang perpektong golden elixir foundation, at dantian true chi at soul power na 10 beses na mas malakas kaysa sa kanyang mga kapantay. Sa makatuwid, mayroon siyang malakas na likas na kalamangan sa paglinang ng 9 na clone. Ngayong ang kanyang cultivation realm, dantian true chi at yuan shen power ay umabot na sa saturated peak state, ang oras ay hinog na para sa paglilinang ng 9 na clone, at si Yang Yiyo ay nagpasya na simulan ng paglilinang ng 9 na clone. Matapos panatilihin ang kanyang isip, binasa ni Yang Yiyo ang mga lihim ng paglilinang na iniwan ng matanda sa kanyang isip, at ang kanyang kamalayan ay bumagsak sa Yuanying. Ang Yuan Shen ay nanirahan sa Yuanying, at ang pagkakahati ay ang kapangyarihan ng Yuan Shen, at 9 na bahagi ay kailangang paghiwalayin sa isang pagkakataon. Ang prosesong ito ay kapanapanabot na sabihin at gawin. Ang Yuan Shen ay ang kaluluwa ng nagsasaka, at ito ay ang pinakamahalaga na walang mga pagkakamali. Kung hindi ka mag-iingat, ang Yuan Shen ay mapipinsala ng husto, at ito ay lilipulin sa pinakamasama. Kaya labis din ang kaba ni Yang Yiyo. Nang bumaon ang kanyang kamalayan sa Yuan Shen, biglang binuksan ng Yuanying sa dantian ang kanyang mga mata at 2 gintong ilaw ang kumislap. Huminga ng malalim, gumalaw ang isip ni Yang Yian, ang dakilang Dao ay ang universo, ang nascent soul ay ang medium, ang primordial spirit ay ang batas, ang pagkakatawang tao sa labas ng katawan, ang 9 na primordial spirits, ang mga espiritu ay nahahati sa iba't ibang batas, at ang tunay na katawan ay pinaghihiwalay. Ang nascent soul sa dantian ay nagsimulang umawit ng lihim na mantra, at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga selyo. Nang lumabas ang huling li, agad na naramdaman ni Yang Yian na ang primordial spirit ay agad na napunit. Sa sandaling ito, siya ay nanginginig mula sa primordial spirit hanggang sa nascent soul at pagkatapos ay sa pisikal na katawan, at siya ay nasa matinding sakit. Kaya niya, hindi man lang sumigaw dahil sa sobrang sakit. Nakangangalang ang ngipin niya at nakahawak. Kung siya ay sumigaw, ang kanyang kapangyarihan ay magkakalat at ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay nasasayang. Siya, malinaw na naramdaman na pilit niyang hinihiwa ang kanyang sarili. Isa-isa, nagsimulang maghiwalay ang primordial spirit. Ang buong proseso ay napakabilis, ngunit sa sobrang sakit, naramdaman ni Yang Yian na ang oras ay bumagal ng 10 beses o 100 beses. Nang mahiwalay ang ika-9 na primordial spirit, ang pisikal na katawan ni Yang Yian ay pawis na pawis. Naunawaan ni siyang walking, na nakatayo sa gilid, na nililinang ni Yang Yian ang clone. Dumaan din siya sa yugtong ito, kaya natural niyang naiintindihan ang sakit ni Yang Yian, at alam na kung gusto niyang magkaroon ng malakas na lakas, hindi maiiwasan ang pagdurusa.
Hindi alam ni Xiang Waking kung ilang clone ang maaaring i-cultivate ni Yang Yian, ngunit naisip niya na maaaring ito ang 5 clone, dahil narinig niya mula sa kanyang senior sister na si Li Fenggayo na ang mga cultivator na makakamit ang 5 clone sa mundo ng cultivation ay isa sa 1,000,000, na halos mahirap. Nagawa ng Siyam na magkakapatid na linangin ang 5 clone dahil ang bawat isa sa kanila ay maingat na pinili ng master mula sa buong mundo. Bukod dito, nakatira sa selyadong Xingqiang Gate, mas kaunti ang mga distractions, at nakaranas sila ng libu-libong taon ng foundation training. Sa huli, Siyam lang sa kanila ang nagil-inang ng 5 clone. Karamihan sa mga magsasaka ay mayroon lamang 3 o 4 na clone. Ang pagkamit ng 5 clone ay may napakataas na mga kinakailangan para sa mga kwalipikasyon sa paglilinang. Sa una, pinanood ni Xiang Waking ang unang kaluluwa, ang pangalawa, ang pangatlo. Hanggang sa lumitaw ang ika-5 kaluluwa sa Yanlangtay ni Yang Yi. Napabuntong hininga si Xiang Waking sa kanyang puso, ang dakilang master ay talagang pambihira, at nakamit niya ang 5 dakilang clone. Nang maisip niya ito, sa susunod na sandali ay nakita ni Xiang Waking ang isa pang kaluluwa na lumitaw sa Yanlangtay ni Yang Yi, at pagkatapos ay lumitaw ang ika-7. Nang makita niya ito, biglang nabigla si Xiang Waking. Naisip niya ang pinakamataas na kaharian ng paglilinang ng clone sa kaharian ng mga espiritu ang kaharian ng Siyam na Panginoon. Ayon sa mga salita ng nakatatandang kapatid na si Li Fenggayo, ang mga makakamit ng Siyam na Panginoon ay bihira sa mundo ng paglilinang. Ang mga maaaring magtanim ay magkakaroon ng walang limitasyong mga pag-asa sa hinaharap at may pinakamaraming pag-asa na maging mga immortal. Ang kaharian ng Siyam na Panginoon ay ang pinakamataas na kaharian ng paglilinang ng clone sa kaharian ng mga espiritu. Kung maaari mong linangin ang Siyam na Panginoon, ikaw ay hindi magagapi sa parehong kaharian, at kahit na ang pakikipaglaban sa isang mas mataas na kaharian ay hindi isang problema. Lalo na pagkatapos magsanib ang Siyam na Panginoon, sila ay magiging mas makapangyarihan at hindi magagapi kapag sila ay naglilinang sa yugtong ng pagsasanib, at sila ay kilala bilang ang pinakamahusay sa ilalim ng malaking makalangit na kapigatian. Nang makita ni Xiang Waking ang ika-8 kaluluwa ni Yang Yiyo na lumitaw, alam niya na nililinang ni Yang Yiyo ang clone ng 9 Emperor Realm. Agad niyang ibinuka ang kanyang bibig. Narinig niya ang tungkol sa clone ng 9 Emperor Realm mula sa kanyang nakatatandang kapatid na babae at nakita rin niya ito sa mga class eco. Ang sinumang maaaring mag-cultivate sa 9 Emperor Realm ay isang first-class overlord sa mundo ng cultivation. Hindi niya inaasahan na nilinang ng Grandmaster Uncle ang 9 Emperor Realm. Matapos lumitaw ang ika-8 kaluluwa, hindi maiwasan ni Xiang Waking na kabahan at umasa. Kung ang ika-9 na kaluluwa ay lumitaw sa susunod na sandali, kung gayon ang Grandmaster Uncle ay magiging isang mahusay na tao na may isang magandang kinabukasan. Sa ilalim ng nakatutok na atensyon ni Xiang Waking, nakita niya ang ika-9 na kaluluwa na lumitaw mula sa kanyang espiritual na plataporma, at pinalibutan siya ng tunay na 9 na kaluluwa. Sa katunayan, sila ay 9 na maliliit na bola, ngunit sila ay hiwalay na mga kaluluwa. Pinagmasdan ni Xiang Waking ang nanginginig na katawan ni Yang Yiyo sa wakas, at sumigaw siya sa kanyang puso, 9 Emperor Realm. Sa sandaling ito, hindi nang ahas si Xiang Waking na abalahin si Yang Yiyo, dahil alam niya na ang paglilinang ng clone ay ang unang hakbang lamang. Para kay Yang Yian, sa wakas ay bumitaw siya, at sa wakas ay nakumpleto na ang paghihiwalay ng kaluluwa. Lumutang sa paligid niya ang 9 na kaluluwa. Sa oras na ito, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, muling gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga kamay, at mahinang sumigaw, gamitin ang kaluluwa bilang gabay, gamitin ang diwa at dugo bilang pangalan, magkatawang tao sa labas ng katawan, tipunin ang kaluluwa at ihulog ang dugo, makamit ang clone, lumikha ng tunay na espiritu, pumunta. Bilang. Ang lihim na pamamaraan ay binibigkas, 9 na patak ng asensya at dugo ang lumipad palabas sa katawan ni Yang Yian at bawat isa ay pumasok sa isang kaluluwa. Nang ang diwa at dugo ay pumasok sa kaluluwa, ang 9 na spherical na kaluluwa ay sumambulat na may nakasisilaw na liwanag, at sa isang iglap sila ay naging mga anyo ng tao, ngunit may malabong kaisipan. Alam ni Yang Yian na pagkatapos makumplito ang ikalawang hakbang, mayroon pa ring ikatlong hakbang na dapat gawin, upang madama ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, ay condensed ang katawan ng clone, at sa wakas ay kumpletuhin ang clone cultivation. Kinakailangang gabayan ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa clone na anyo ng kaluluwa at kakanyahan at dugo, upang makumplito ng clone ang huling hakbang sa ilalim ng pagpapakain ng espiritual na enerhiya. Sinabi ng matanda na ang isang clone ay tumutugma sa isang uri ng kapangyarihan sa mundo. Ang kilalang espiritual na enerhiya ng mundo ay kinabibilangan ng 5 elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Para kay Yang Yian, ang 5 espiritual na enerhiyang ito ay madaling madama at walang hirap. Kaagad, gumalaw ang kanyang isip, at kumalat ang kanyang espiritual na kamalayan. Sa dagandong ng 5 clone, naramdaman ni Yang Yian ang 5 elemento ng espiritual na enerhiya.
Sa susunod na sandali, kinurot niya ang spell sa kanyang kamay, at ang 5 espiritual na enerhiya ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa ay pumasok sa 5 kaluluwa, at agad na sumambulat ng mga makukulay na kulay, ginto, berde, asul, pula at dilaw, na napakaganda. Kabanata 1109, 10 Clone. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa mula sa lahat ng direksyon ay patuloy na pumasok sa 5 Yuanshen. Matapos magtipon ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, ang 5 Yuanshen ay nagsimulang unti-unting mag-condense. Hanggat ang espiritual na enerhiya ay puspos, ang mga clone ay mag-condense sa hugis. Mayroon pa ring 4 na clone na natitira, ngunit kailangan nilang sumipsip ng kapangyarihan sa labas ng 5 elemento ng espiritual na enerhiya. Matagal na itong narinig ni Yang Yian mula sa kanyang amo. Sa katunayan, maraming kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Bilang karagdagan sa 5 elemento ng espiritual na enerhiya, mayroon pa ring maraming mga kapangyarihan, ngunit ito ay depende sa kung sila ay madarama. Halimbawa, ang kapangyarihan ng kulog at kidlat sa labas ng 5 elemento, ang kapangyarihan ng hangin at ulap, ang kapangyarihan ng kalawakan, at iba pa. Gayunpaman, ang natitirang 4 na clone ay kailangang maghanap ng iba pang mga kapangyarihan upang makumplito ang paghalay ng mga clone. At sa bagay na ito, ilang beses na nakahihigit siyang sa iba pang mga magsasaka, dahil nang makamit niya ang ginintoang elixir, ito ay isang perpektong ginintoang elixir, at ang 10-turn golden elixir ay maaaring kumatawan sa 10 uri ng kapangyarihan. Ito ay medyo mas madali para sa kanya na makipag-usap at madama ang kapangyarihan sa labas ng 5 elemento kaysa sa iba. Ngayong natipon na ang kapangyarihan ng 5 elemento, ang susunod na hakbang ay ang pakiramdam at pakikipag-usap, at paghahanap ng kapangyarihan sa labas ng 5 elemento mula sa langit at lupa. Matapos pakawalan ang kanyang isip, ipinikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata upang maramdaman ang mga kababalaghan sa pagitan ng langit at lupa. Sa kanyang pangunawa, ang kapangyarihan ng 5 elemento ay napakalakas, at ito ay nagtipon patungo sa 5 kaluluwa mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, ang pangunawa ay patuloy na lumaganap, sa isang tiyak na sandali ay naramdaman niya ang isang simoy ng hangin, at ang kanyang kaluluwa ay nabigla. Ang lihim na paraan ay ginamit upang kurutin ang selyo, at sa susunod na segundo ay tila narinig niya ang tagay ng simoy ng hangin, tulad ng tagay ng isang bata. Alam ni Yang Yiyu na ito ang dagandong sa pagitan ng dalawa. Ang dagandong pagkatapos gamitin ang lihim na paraan ay nararamdaman ang simoy ng hangin na umiikot sa paligid niya. Sa oras na ito, gumalaw ang Yuanying hand gesture sa dantian, at sa sumunod na segundo ay hinayla ang simoy ng hangin sa kaluluwa na tumutugma sa kapangyarihan ng sangay. Ang pangunawa ay patuloy na naaanod, at sa oras na ito ang pangunawa ay isang ekstensyon ng kapangyarihan ng kaluluwa. Sa ilalim ng epekto ng lihim na pamamaraan, ito ay higit na parang ang kaluluwa ay wala sa katawan at gumagala, lumulutang sa pagitan ng langit at lupa upang mahanap ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa walang patutunguhan na pag-anod, lubos siyang umaasa sa kanyang nararamdaman. Walang kamalay-malay, nalaman ni Yang Yiyu na siya ay naaanod sa ika-9 na araw, at biglang may isang klik, at isang kidlat ang tumama sa kanya. Nagulat siya noong una, pagkatapos ay tuwang-tuwa, matagumpay na nahila ang puwersa ng kidlat. Ang kulog at kapangyarihan ng langit na umiiral sa pagitan ng langit at lupa ay hindi talaga ang kidlat na nararamdaman ng mata, ngunit isang uri ng enerhiya sa daloy ng hangin. Matapos matagumpay na mahayla, ito ay pumasok sa kaluluwa ng clone na tumutugma sa kulog at kidlat. Sa ngayon, ang 7 clone ay matagumpay na nagsimulang mag-condense at sumipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa. 2 pa ang natitira. Si Yang Yiyu ay patuloy na nakadarama at naghahanap, patuloy pa rin sa pag-anod ng walang patutunguhan, ngunit sa katunayan, sa ilalim ng paghihimok ng lihim na pamamaraan, sinusubukan niyang madama ang kapangyarihan ng langit at lupa na magkatugma. Anumang kapangyarihan, sa kanyang pangunawa, ay parang daloy ng hangin, at marami, ngunit kailangan itong matagpuan upang tumugma sa kaluluwa ng pinaghiwalay na clone. Sa isang tiyak na sandali, naramdaman niya ang isang malamig na pakiramdam na darating, at bumagsak sa lupa, at nakita ang isang bakas ng kulay abong daloy ng hangin na patuloy na umuusbong mula sa lupa. Pagkatapos ng dagandong, natigilan si Yang Yian nang makitang ito ang kapangyarihan ni Yin Xia. Lihim siyang ngumiti at sinabing, hindi ko inaasahan na makakagawa ako ng Yin Xia clone. Ang ika-8 clone ay nagsimulang mag-condense. Isa na lang ang natitira, at si Yang Yian ay nagpatuloy sa paghahanap at pakiramdam. Gayunpaman, ang huli na ito ay tumagal ng mahabang panahon, at ang oras ng paghahanap ay mas mahaba kaysa sa kabuuan ng mga nauna, ngunit hindi pa rin niya maramdaman na mayroong anumang kapangyarihan na dumadagandong sa kanya sa pagitan ng langit at lupa. Medyo nababalisa si Yang Yian tungkol dito. Ang 8 clone ay nag-condense na, ngunit ang huli ay hindi pa rin lumalabas. Sa oras na iyon, ang paglilinang ng mga clone ng 9 realms ay magiging isang biro.
Ano ang dapat kong gawin? Wala siyang mahanap na kapangyarihang makakasama niya. Nag-aalala siya sa kanyang puso. Pero alam din niyang walang kwenta ang pagkabalisa. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang bagay na mahahanap sa pamamagitan lamang ng pagsasabi nito. Ipagpatuloy lang niya ang paghahanap dito. Alam niyang dapat umiral ang kapangyarihan ng huling clone, ngunit hindi ito madaling mahanap. Siya. Naalala ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang isipan at naghanda upang kalkulahin upang makita kung anong kapangyarihan ang hindi niya naramdaman. Una nang dumating ang kapangyarihan ng 5 elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa, na sinundan ng kapangyarihan ng hangin, kulog at kidlat, at ang kapangyarihan ng yin-sha. Ang 8 kapangyarihan ay umungal at sunod-sunod na natagpuan. Sa pag-iisip tungkol sa kapangyarihan na sinabi sa kanya ng Master, biglang naalala ni Yang Yian na mayroon pa ring kapangyarihan ng espasyo na hindi nabilang. Ang lakas ng espasyo ay talagang isang natatanging sistema ng kuryente. Sa opinyon ni Yang Yian, ang kapangyarihan ng kalawakan ay dapat ang pinakamahiwagang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Ang lahat ng mga kapangyarihan ay maaaring umiral sa nasa salat na mga kulay, ngunit ang kapangyarihan ng espasyo ay halos hindi nakikita at walang anyo, at ito ang pinaka mahiwaga. Sa kabilang banda, ang kapangyarihan ng espasyo ay nasa lahat ng dako. Upang ilagay ito sa isang malaking paraan, ang mundo kung saan nakatira ang lahat ng nabubuhay na bagay ay kabilang sa kalawakan, at ang malawak na dagat ng mga bituin, ang mundo ng mundo. Tumawa si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na sa wakas ay mararamdaman ng space clone ng Dagandong, ngunit siya rin ang unang makakamit ang clone. Ngayon isipin ito, hindi na kailangang hanapin ang kapangyarihan ng espasyo, dahil nasa kalawakan na siya. Ang kailangan niyang gawin ay maunawaan ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan ng espasyo. Napagtanto lang niya ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng espasyo at nakamit ang space clone. Siya. Maaaring maramdaman na may kapangyarihang naiiba sa anumang iba pang kapangyarihan sa space clone. Isang pag-iisip ay walang laman, at isang pag-iisip ay puno. Damang-dama niya ang enerhiyang parang malawak na karagatan. Alam ni Yang Yian na ito ang kapangyarihan ng kalawakan. Pagkatapos ang 8 kapangyarihan ng kulog at kidlat, hangin at ulap, yin-sha, ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa ay isa-isang naperpekto, at si Yang Yian ay lumitaw ng sunod-sunod. Bukod sa iba't ibang damit na kanilang isinuot, silang lahat ay si Yang Yian mismo, na kinopya mula sa parehong amag. Ang mga damit sa Lightning Clone ay purple, ang mga damit sa Wind at Cloud Clone ay sky blue, at ang mga damit sa Yin-sha Clone ay kulay abo. Ang mga damit sa iba pang 5 elemento ay tumutugma sa mga kulay ng 5 elemento ng langit at lupa. Sa katunayan, lahat sila ay mga damit na binago ng espiritual na enerhiya. Ito ay isang bagay lamang ng mga iniisip ni Yang Yian. Ang siyam na clone ay perpekto. Nagkatinginan ang siyam na clone at nagtawanan. Ang puwersa ng kalawakan na nakasuot ng puting roba ay ngumiti at nagsabi, "Ako ang space clone. Ako ang clone ng kidlat. Yin-sha clone. Ang hangin at ulap clone. Kami ang ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa na mga clone." Nagtawanan sila. At si Yang Yian, ang orihinal na katawan, ay mas nasa sabik. Ang siyam na clone ay nilinang at nakamit ang kaharian ng siyam na mga master, na nakakatugon sa mga kinakailangan ng matanda. Siya ay nasa mabuting kalooban at alam na siya ang orihinal na katawan. Alam din niyang simula ngayon, katumbas na ito ng pagkakaroon ng siyam na buhay. Ang orihinal na katawan ay ang Panginoon. Kapag nakatagpo ng panganib, maaari niyang hayaan ang mga clone na lumabas upang labanan ang sakuna sa isang sandali. Siyempre, alam niya na ang mga clone ay mga clone, at lahat ay nakabatay pa rin sa kanyang orihinal na katawan. Ang siyam na clone ay maaaring aktwal na ituring bilang siyam na kapangyarihan, at ang siyam na mga clone na aksyon ay batay sa orihinal na katawan. Pagkatapos ng isang pag-iisip, ang siyam na clone ay maaaring higpitan sa orihinal na katawan, at maaari silang alisin sa isang pag-iisip kapag kinakailangan. Sa huling pagsusuri, ang siyam na clone ay ang kanyang siyam na patak ng dugo at siyam na bahagi ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, at sila ay bahagi ng kanyang katawan. Ang siyam na clone ay hindi maaaring linangin, at maaari lamang sumipsip ng katumbas na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ayon sa kanilang mga katangian upang labanan. Limitado ang lakas ng bawat clone, at hindi maaaring lumampas sa 70% ng kapangyarihan ng orihinal na katawan. Sa pangkalahatan, ang kapangyarihan ng clone ay 30% ng kapangyarihan ng orihinal na katawan. Gayunpaman, ang siyam na clone ni Yang Yian ay maaaring gumamit ng 70% ng kapangyarihan ng orihinal na katawan, at ang pinagsamang kapangyarihan ng siyam na clone ay talagang hindi dapat baliwalain. Kahit na ang mga clone ng dugo at kakanyahan ay may maraming mga limitasyon, ang mga ito ay mahalaga na. Dahil ang bawat clone ay may sariling katangian na katangian.
Natural na hindi imposible na magkaroon ng isang medyo independenteng clone na maaaring linangin, ngunit nangangailangan ito ng tulong ng mga likas na materyales at kayamanan. Naisip ni Yang Yiyu ang spiritual lotus root na nakuha niya sa ipinagbabawal na lupain ng Sun Fox Clan sa Zishanshu. Ito ang likas na kayamanan para sa paglinang ng isang tunay na clone. Kung magtagumpay siya sa paglilinang nito, magkakaroon siya ng isang independenteng clone na maaaring magtanim ng mag-isa at pagkatapos ay ibalik ang kapangyarihan nito sa clone ng orihinal na katawan. Ngayon ay mayroon na siyang siyam na clone. Nang maisip ni Yang Yiyu ang espiritual na lotus root, nasasabik siya. Bakit hindi kunin ang pagkakataong ito upang linangin ang espiritual na lotus root clone ng sabay-sabay? Pagkatapos linangin ito, magkakaroon siya ng 10 clone na magiging perpekto sa totoong kahulugan. Bukod dito, ang clone na nilinang gamit ang espiritual na ugat ng lotus ay hindi kailangang isama sa oras ng pagsasanib, ngunit patuloy na linangin, independent sa orihinal na katawan, upang makamit ang isang tunay na clone. Kabanata 1110 nagbago ang lotus root sa. Anyway, naghihintay pa rin ang 5 Keys Chow Yuan grass na maging mature. Sa pagkalkula ng oras, siya ay nagsasanay sa siyam na clone sa loob ng kalahating buwan nang hindi namamalayan. Mabilis na lumipas ang oras, ngunit walang oras sa paglilinang. Para sa kanya, practice lang iyon, at wala siyang nararamdaman. Pagkatapos, inutusan si Xiang Waking na panuurin ang 5 Keys Chow Yuan grass na mature at hukayin ito, nagsimula siyang magsanay ng spiritual energy lotus root clone. Labis na nabigla si Xiang Waking kay Yang Yiyu, at tumanggaw ng walang laman sa mga tagubilin ni Yang Yiyu. Sa kanya, lahat sila ay mga tagapag-alaga pa rin. Nanunood ang 5 Elements Beast, at nanunood din ang 5 Keys Chow Yuan grass sa kabila ng Bibohan Tan. Hindi mahalaga. Ngayon si Xiang Waking ay ganap na naaakit kay Yang Yiyu, at nakita ang eksena ng siyam na magkaparehong Yang Yiyu na nag-uusap at nagtatawanan. Bagamat matagal na niyang alam ang tungkol sa siyam na clone, nakaramdam pa rin siya ng hindi kapanipaniwala at pagkagulat. Sa isang kisap mata, ikinaway ni Yang Yian ang kanyang kamay at ang kanyang siyam na clone ay gumalaw na may kumikislap na mga ilaw sa buong katawan nila, na bumubuo ng isang makulay na light shield, habang si Yang Yian, na nakaupo sa gitna, ay hindi makita, at nababalot ng makulay na halo. Hindi alam ni Xiang Waking kung ano ang nangyayari, ngunit nakikita niya na ang siyam na clone ni Yang Yian ay bumuo ng isang uri ng formation defense, na ganap na nagpoprotekta sa kanya sa loob. Tila nagsasanay pa rin siya ng isang uri ng mahiwagang kapangyarihan. Sa katunayan, ginamit ni Yang Yian ang siyam na clone upang bumuo ng isang pormasayon, na sumasakop sa kanyang orihinal na katawan sa isang malayang espasyo, at nagsimulang magsanay ng espiritual na lotus root clone. Ito ay hindi sinasadya, ngunit ang susunod na lotus root clone practice ay hindi pangkaraniwang. Ayaw niyang magkamali, kaya inilatag niya ang 9 Palaces Formation kung saan ang clone ang pundasyon. Ang ikinagulat ni Yang Yian ay dahil sa pagkakaroon ng space clone, ang espasyong napapalibutan siya ng siyam na clone ay halos 10 metro kwadrado. Ngunit nang mailagay ang pormasayon, ang mga space clone ay naglabas ng kapangyarihan sa espasyo sa loob nito, kaya pagkatapos na gumalaw ang puso ni Yang Yian, ang espasyo ng 1 metro kwadrado ay dumble sa 20 metro kwadrado. Ang pagtuklas na ito ng kahangahangang paggamit ay talagang nagpasaya sa kanya na halos tumalon siya. Hindi ko talaga inaasahan na ang space clone ay maaaring magkaroon ng napakagandang paggamit. Isang malaking sorpresa ang ibinigay nito sa kanya. Gumalaw muli ang kanyang puso, at dumble muli ang puwang ng formation. Patuloy itong lumaki hanggang sa lumawak ang espasyo sa 100 metro kwadrado bago huminto, ibig sabihin, dumble ito ng 10 ulit. Nadama ni Yang Yian na problema pa rin ito ng paglilinang. Kung ang kanyang cultivation level ay mapapabuti sa hinaharap, ang kontrol ng space power ay natural na tataas. Sa oras na iyon, maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng espasyo sa mga pormasayon at kagamitan sa pagpino, at kahit na gamitin ito laban sa mga kaaway. Kahit na ang space power ay hindi direktang attack power, maaari itong magamit sa maraming lugar. Ito ay masasabing isang mahusay na pantulong na kapangyarihan. Matapos pakalmeyan ang kanyang pananabik, inalis ni Yang Yian ang kanyang isip, kinuha ang spiritual lotus root mula sa Chenkun pot at sinimulang linangin ang ika-10 clone. Ang espiritual na ugat ng lotus ay isang likas na kayamanan na inaalagaan ng langit at lupa. Upang linangin ang clone na ito, hindi mo kailangang madama ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Ang kailangan mong gawin ay upang pinuhin ang espiritual na ugat ng lotus sa hugis. Sa katunayan, ang paglilinang ng natural na treasure clone ay karaniwang katulad ng nakaraang siyam na clone. Ang pagkakaiba lamang ay kapag ang siyam na clone ay nilinang, ang kaluluwa ay pinaghihiwalay, at pagkatapos ay ang kakanyahan at dugo ay pinagsama. Pagkatapos nito, ang espiritual na kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay nadarama at ginagabayan sa kaluluwa upang paikliin ang clone.
Kapag nililinang ang lotus root clone, ang susi ay upang pinuhin. Una, ang espiritual na ugat ng lotus ay dapat na gawing katawan ng tao, iyon ay, ang sariling pisikal na katawan ni Yang Yian. Pagkatapos ang kakanyahan at dugo ay tinuturok sa katawan ng ugat ng lotus, na nagpapayaman sa katawan ng ugat ng lotus na may kakanyahan, dugo at qi. Pagkatapos nito, ang isang kaluluwa ay pinaghihiwalay at nanirahan sa katawan ng ugat ng lotus. Sa mga lihim na pamamaraan at mantra, ang katawan ng ugat ng lotus ay binibigyan ng buhay, na nangangahulugan na ang paglilinang ay matagumpay. Dapat itong banggitin na pagkatapos na ang lotus root clone ay nilinang, maaari itong ihambing sa pisikal na katawan. Ito ay halos isa pang uri ng nilalang sa mundo. Ito ay magiging isang first class na pag-iral mula sa anumang anggulo. Kasama ang talento sa paglilinang ng pisikal na katawan, ang pisikal na katawan ay hindi mababa sa orihinal na katawan. Ang pagkakaiba lamang ay pagkatapos na ang espiritual na lotus root body ay nilinang, ang pisikal na katawan ay walang kapangyarihan. Ang kaharian lamang ang nasa parehong antas ng orihinal na katawan ni Yang Yian, dahil ito ang palaging clone ni Yang Yian. Ngunit may isang kalamangan. Ang espiritual na lotus root clone ay maaaring magsimulang magsanay mula sa simula, at maaari talagang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa at ibahin ito sa tunay na enerhiya. Ito ay isang malayang pag-iral. Ang kalayaang ito ay malayang paglilinang at malayang pag-iisip. Siyempre, ang lahat ay pinangungunahan ng orihinal na katawan. Kapag kailangan ito ni Yang Yian, maaari niyang agad na ilipat ang cultivation ng spiritual lotus root clone sa kanyang orihinal na katawan, at maaaring sumanib sa orihinal na katawan upang lumaban. Sa madaling salita, kung ang spiritual lotus root clone ay nilinang, tiyak na magiging trump card ito para kay Yang Yian sa hinaharap. Gayunpaman, ang espiritual na lotus root clone ay hindi maaaring maging katulad ng siyam na clone, na maaaring pagsamahin kapag sila ay tuluyang nalilinang sa fusion realm. Si Yang Yian ay nasa dakilang kasakdalan ng kaharian ng mga espiritu. Kung hindi niya gagawin ang clone sa oras na ito, magiging mahirap na paghiwalayin ang orihinal na espiritu pagkatapos mawala ito, dahil alam niya kung ano ang susunod na kaharian ng paglilinang. Inalis ang malakristal na espiritual na ugat ng lotus at naramdaman ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya na ibinubuga ng ugat ng lotus, labis na nasisiyahan si Yang Yian. Sa susunod na sandali, ang apoy sa kanyang palad ay tumaas at kinokontrol ang espiritual na ugat ng lotus na lumabas at nagsimulang magpino. Ang ugat ng lotus ay orihinal na ugat ng lotus, ang ugat ng lotus ay ang laman at buto, at ang sutla ay ang mga meridian. Ito ay isang natural na katawan ng laman. Higit pa rito, ang espiritual na ugat ng lotus na ito ay hindi isang ordinaryong bagay, ngunit isang espiritual na bagay na inalagaan ng langit at lupa. Mayroong isang kwento tungkol sa isang sikat na mythological figure na si Neza at lotus root sa sikat na mythological story ng Kyushu. Matapos gumawa ng gulo si Neza sa dagat at patayin ang prinsipe ng Dragon King, ang apat na si Dragon King ay sama-samang nagpetisyon sa Jade Emperor na dalhin si Li Jing at ang kanyang asawa sa baha sa Chentangguan. Sabi ni Neza, isang tao ang gumagawa ng isang bagay at isang tao ang may pananagutan. Pinatay ko si Aobing, dapat pagbayaran ko ang buhay ko. Paano iduwit ng isang anak ang kanyang mga magulang? Upang hindi mabigatan ang kanyang mga magulang, pinutol niya ang kanyang mga braso, pinutol ang kanyang tiyan, tinanggal ang kanyang mga bituka at buto, ibinalik ang mga ito sa kanyang mga magulang, at nagpakamatay kaagad. Ngunit hinding-hindi mapapatawad ni Li Jing si Neza at patuloy na pinilit ang kanyang kaluluwa ng hindi makatwiran. Dahil dito hindi matiis si Neza. Nang maglaon, nang si Neza ay harangin ng kanyang ama na si Li Jing at nabigong mabuhay muli, gumamit si Tai Zhenren ng mga ugat ng lotus at lotus upang lumikha ng isang bagong katawan para kay Neza. Sa pananaw ni Yang Yian, maaaring hindi mito ang kwentong mitolohiyang ito. Marahil ang mga katulad na bagay ay nangyari sa mahabang kasaysayan ng Kyushu, at least nagkaroon ng espiritual na lotus root clone. Sa pagdadalisay ng apoy sa palad, unti-unting nabuo ang isang hubad na lotus root body. Binatikos ito ni Yang Yian, na patuloy na ginagawang perpekto ang katawan ng ugat ng lotus. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Sinunod ni Yang Yian ang lihim na paraan ng matanda sa pagpino sa clone, at pagkatapos magsagawa ng 999 na mga spell sa pagpino, sa wakas ay nabuo niya ang espiritual na lotus root body na may boom. Matapos magtagpo ang maliwanag na liwanag, isang walang kamali-mali na katawan ang lumitaw sa harap ni Yang Yian, eksaktong kapareho ng kanyang sarili. Siyempre, ang pagkakaiba ay ngayon ang lotus root body na ito ay isang shell na lang. Susunod, kinakailangan upang bigyan ang lotus root body essence, dugo at espiritu upang mabuhay ito at maging isang tunay na lotus root incarnation. Pagkatapos ay gumalaw ang puso ni Yang Yian, at isang patak ng asensya at dugo ang lumitaw at tumama sa katawan ng ugat ng lotus. Pagkatapos ng isang mapurol, boom!
Tunog, ang buong katawan ng ugat ng lotus ay nagniningning, ang kakanyahan at dugo ay nakakalat sa puso, ang mga panloob na organo ay nagkaroon ng hugis, at ang mga daluyan ng dugo ay nagpakita ng dugong dumadaloy. Ang malakas na sigla ay nagsimulang magningning. Boom boom boom. Tumunog ang ritmikong tibok ng puso. Sa sandaling ito, ang katawan ng ugat ng lotus ay halos matagumpay at nagkaroon ng sigla. Sa kasong ito, kahit na ang lotus root body ay hindi pinagkalooban ng kapangyarihan ng kaluluwa, maaari itong makabuo ng kamalayan sa sarili sa mahabang panahon, mabuhay, at maging isang tunay na nilalang. Dahil ang ugat ng lotus ay ang espiritu ng langit at lupa na inalagaan ng langit at lupa. Bukod dito, pinagkalooban na ngayon ni Yang Yiyo ang lotus root body ng sigla at laman. Siyempre, ang huling hakbang ng pagbibigay ng kaluluwa ay natitira, at tiyak na hindi susuko si Yang Yiyo. Matapos bumaon ang isip sa nascent soul upang makipag-usap sa kaluluwa, tulad ng paraan ng paggawa ng kanyen at paghihiwalay sa siyam na kaluluwa noon, pagkatapos ng serye ng mga lihim na spell, ang ikasampung kaluluwa ay nahiwalay sa kaluluwa. Sa susunod na segundo, habang binabaybay ni Yang Yiyo ang spell, pumasok ito sa gitna ng mga kilay ng lotus root body at umalis. Nilikha ang sansinukob, at nabuo ang ugat ng lotus. Sa pamamagitan ng aking dugo at aking espiritu, binigyan ko ito ng sigla at espiritu. Ang pagkakatawang tao ng ugat ng lotus ay nabuo. Nang matapos magsalita si Yang Yiyo, biglang bumukas ang mga mata ng lumulutang na lotus root, at dalawang gintong ilaw ang sumabog. Gayunpaman, nakita ni Yang Yiyo ang dalawang bulaklak ng lotus, isang puti at isang itim, na kumikislap mula sa kaibuturan ng mga mata ng lotus root incarnation. Dahil sa pagbabagong ito, natigilan si Yang Yiyo, ang orihinal na katawan, at hindi niya maisip kung ano ang nangyayari. Sa kanyang pagkatulala, ang pagkakatawang tao ng lotus root ay ngumiti at nagsabi, "Hindi mo ba ako dapat bigyan muna ng damit na isusuot?" End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.